Ang dalagita ay nakaupo sa kanyang beauty salon na may mukha puno ng sama ng loob, nakanguso sa kanyang paboritong ina na nagme-makeup ng napakaganda para sa kanyang nakababatang kapatid na babae, ang batang bituin. Pagkatapos mag-makeup ni Junsu, kailangan pa niyang dalhin ang malalaking bag at maliliit na bag upang ihatid si Junsu sa shopping mall para sa paggawa ng pelikula. Pagkatapos ihatid ni Moonso si Junsu sa set ng pelikula, lihim niyang kinuha ang isang lipstick sa mesa. Nahulaan ni Junsu na gustong makipagkita ni Moonso sa lalaking mahal niya, kaya gusto rin niyang sumama, ngunit pinigilan siya ni Moonso. Pagkatapos ay tumakbo si Moonso pataas, maingat na naglagay ng lipstick sa harap ng salamin at naghintay na dumating ang lalaking mahal niya. Ngunit sa sumunod na sandali, nangyari ang hindi inaasahang pangyayari. Nagsimulang lumindol ng malakas ang lupa. Nang hindi pa naiintindihan ni Moonso ang nangyayari, nakita niya si Junsu sa ibaba, kumakaway sa kanya at itinuro ang langit. Pagkatapos nito, bumagsak ang kalahati ng mall kung saan nakatayo si Junsu at nawala rin si Junsu sa guho. Pagkatapos ng aksidente, labis na nalungkot si Moonso. Lumipas ang 15 taon, ngunit madalas pa rin siyang bangungutin. Nagsisisi na pinigilan niya si Junsu na sumama sa kanya sa itaas noong araw na iyon. Ngunit gaano man siya magsumikap, hindi na makakabalik si Junsu at ang aksidente ay hindi rin maiiwasan. Lumaki na si Moonso at bukod sa pagtulong sa kanyang ina sa pagpapatakbo ng sauna, nagtatrabaho rin siya bilang isang modelo maker para sa isang arkitektura firm. Nang araw na iyon, aksidenteng natuklasan ni Moonso na may problema ang blueprint. Nang pumunta si Ben sa arkitektura firm para hanapin ang taong namamahala, sinabi lang nito sa kanya na gawin niya ng maayos ang kanyang trabaho at huwag nang intindihin ang ibang bagay. Biglang lumabas si Architect Joo-won. Nakita ni Joo-won ang problemang minarkahan ni Moonso at pinuri niya ng husto si Moonso. Sinabihan ni Joo-won ang kanyang subordinate na tumawag at imbitahan si Moonso na magtrabaho sa kanyang kumpanya upang magkasama silang makatapos ng isang proyekto ng arkitektura. Alam ni Moonso na ang proyektong itinatayo ay ang dating shopping mall kung saan nangyari ang aksidente, kaya agad siyang pumayag. Pagkatapos nilang pag-usapan ang pagkuha ng trabaho, inutusan na siya ng kanyang mga kasamahan na maghatid ng mga dokumento kay Joo-won. Dahil sa nakaraan, palaging takot si Moonso sumakay ng elevator, kaya napilitan siyang maglakad patungo sa hagdan. Sa sandaling nakayuko siya at humihingal, nabangga niya si Kang Doo na bumaba rin ng hagdan at muntik na siyang matumba. Buti na lang nasalo siya ni Kang Doo. Nakita ni Kang Doo na yakap pa rin siya ni Moonso, kaya sinabi niya sa kanya na huwag kalimutang tumingala habang naglalakad. Balak ba niyang yakapin na lang si Kang Doo ng ganoon? Si Kang Doo ay isa rin sa mga nakaligtas sa pagbagsak ng gusali. Nang taon na iyon, pauwi na sila ng kanyang ama para ipagdiwang ang kaarawan ng kanyang kapatid. Nang paalis na sila, bigla siyang pinakiusapan ng kanyang superior na manatili at mag-overtime. Umakyat si Kang Doo sa ice cream shop sa itaas para hintayin ang kanyang ama. Habang naghihintay, biglang lumindol ng malakas at bumagsak ang buong gusali. Nalibing si Kang Doo sa guho at tinusok ng bakal ang isang binti niya. Sa kabutihang palad, nakaligtas si Kang Doo, ngunit nawala niya ng tuluyan ang kanyang ama. Matapos pumanaw ang kanyang ama, ang ina ay nalubog sa utang para ipagamot si Kang Doo. Gumaling si Kang Doo, ngunit sa kasamaang palad ay namatay ang kanyang ina dahil sa labis na pagtatrabaho. Upang hindi madamay ang Chaeyoung sa mga utang, lumipat si Kang Doo sa isang marumi at karaniwang motel. Nagtatrabaho si Kang Doo sa construction site. Nang araw na iyon, may utang na sahod ang kontraktor. Galit ang lahat, ngunit walang gustong magsalita, kaya lalong naging mapagmataas ang kontraktor. Tumayo si Kang Doo para ipagtanggol ang tama at gustong turuan ng kontraktor si Kang Doo ng leksyon, ngunit sa halip ay napatumba siya ni Kang Doo sa lupa. Bukod sa trabaho sa construction site, tinutulungan din ni Kang Doo ang kanyang kapatid na babae sa nightclub para maningil ng utang. Pumunta siya sa arkitektura firm ni Joo-won para hanapin ang kinatawan upang singilin ang utang. Dahil sa mga naiwang epekto ng aksidente, hindi naglakas loob si Kang Doo na sumakay ng elevator. Nang bumaba siya ng hagdan, aksidente niyang nakasalubong si Moonso. Itinuring lang nila itong isang pagkakataong pagkikita at hindi sila nagbigay pansin sa isa't isa. Hindi nila akalain na 15 taon na ang nakakaraan ay mayroon na silang malalim na koneksyon. Ngayon ang kaarawan ni Junsu. Nagdala si Moonso ng cake pauwi, ngunit nakita niya si Yoon Okay na lasing at nakikipagtalo sa iba. Tinulungan ni Moonso si Yoon Okay na umuwi, umaasang hindi na siya gagawa ng gulo sa hinaharap. Ngunit sinabi ni Yoon Okay na sa pamamagitan lamang ng pamumuhay ng lasing tulad ng patay, hindi niya makakalimutan ang katotohanan na patay na si Junsu. Kung ipinauna ng mga magulang ang kanilang mga anak, lahat sila ay nagkasala. Nakatulog si Yoon Okay sa kalasingan at si Moonso ay mag-isang nagsindi ng kandila ng kaarawan para sa kanyang kapatid. Sa pagtingin kay Junsu sa larawan ng pamilya, naalala ni Moonso ang malungkot na nakaraan. Noon, dinala si Junsu sa ospital. Nag-aalala si Yoon Okay na nagtanong kung nasaan si Junsu. Ngunit ang alaala ni Moonso ay nanatili sa sandali na kumakaway sa kanya si Junsu, ganap na hindi alam na sa isang iglap ay magkaiba na sila ng mundo. Nang kukunin na ni Dongchul ang bangkay ni Junsu, gustong sumugod ni Yoon Okay, ngunit pinigilan siya ni Dongchul dahil alam niya na hindi kayang tiisin ni Yoon Okay ang trahedya ng bunsong anak. Lumingon si Yoon Okay kay Moonso at nagtanong, sinabi ni Yoon Okay na hindi ba't sinabi niya na kailangan nilang manatiling magkasama, bakit iniwan ni Moonso ang kanyang kapatid at umalis mag-isa? Tiningnan ni Moonso ang kanyang mga magulang na nagsisisihan sa isa't isa sa harap niya. Umiyak ng labis si Moonso. Mula ng araw na iyon, isang buong pamilya ang nawasak. Si Yoon Okay ay araw-araw na umiinom upang kalimutan ang kanyang kalungkutan. Ang cake ay naging napakawalang lasa
pa. Pumunta si Moonso sa tindahan ng noodles ni Dongchul at pinaalalahanan si Dongchul na kaarawan ni Junsu ngayon. Walang sinabi si Dongchul at nagbigay lang sa kanya ng isang mangkok ng noodles. Sa labas ay malakas ang ulan. Nagising si Kang Doo mula sa kanyang pagkakatulog dahil sa takot. Napanaginipan na naman niya na nalibing siya sa guho, ang kakilakilabot na tanawin ng bakal na tumusok sa kanyang binti. Lumipas ang 15 taon at gumaling na ang sugat sa kanyang binti, ngunit ang peklat sa kanyang puso ay hindi pa kailanman gumaling. Hindi makatulog si Kang Doo at lumabas ng bahay. Aksidente niyang nakita ang kontraktor na kumakain sa isang restaurant na puno ng sama ng loob. Lumapit si Kang Doo para kutyain ang kabilang panig. Sinabi ni Kang Doo na may utang siya sa pawis at dugo ng iba at kumakain pa rin siya ng masarap. Nagalit ang kontraktor at tinawag ang kanyang mga tauhan. Pinagtulungan nila si Kang Doo na naging dahilan upang dumugo ang kanyang ulo at halos mawalan ng hininga. Dumaan si Moonso at nakita si Kang Doo na puno ng sugat. Dinala niya si Kang Doo sa bahay ng kanyang ama at matyagang tinulungan si Kang Doo na linisin ang kanyang dugo at bendaan ang kanyang mga sugat. Kinabukasan, nagising si Kang Doo at tinanong si Dongchul kung sino ang nagligtas sa kanya. Ayaw magsalita ng marami ni Dongchul at sinabi sa kanya na umalis na siya pagkatapos gumaling ang kanyang mga sugat. Bumalik si Kang Doo sa kanyang tirahan at maingat na inalala ang mga pangyayari noong nakaraang gabi. Sa wakas, naalala niya ang larawan ni Moonso na may hawak na payong at lumalapit sa kanya. Naramdaman niyang pamilyar si Moonso, ngunit hindi niya maalala kung saan niya nakilala. Pumunta si Moonso sa trabaho at nakipagsismisan ang kanyang kasamahan sa kanya. Pinuri niya si Jo-won na gwapo at napakahusay at sinabing maaaring mayaman din ang kanyang pamilya. Ngunit walang nakakaalam na si Jo-won na tila napakakikinang ay may mga kwento na walang nakakaalam. Ang ama ni Jo-won ay ang arkitekto ng gusaling nasira. Nang bumagsak ang gusali noong taong iyon, inakusahan siya ng lahat na may problema ang disenyo. Hindi nakayanan ng ama ni Jo-won ang pressure kaya siya ay namatay. Para makapag-aral ng maayos si Jo-won, kinailangan ng kanyang ina na umasa sa superior ng ama ni Jo-won. Ang anak ng superior ang kasalukuyang kinatawan na nagtatrabaho kasama si Jo-won at ang anak na babae ng superior ay si Eugene. Dating nagkaroon ng relasyon kay Jo-won si Eugene. Ipinakilala si Kang Doo upang magtrabaho sa construction site kung saan nagtatrabaho si Moonso. Ang mga guho sa harapan niya ay ang gusali kung saan nangyari ang aksidente noon. Tiningnan ni Kang Doo ang lapida na itinayo para sa mga biktima at ang kanyang puso ay puno ng matinding galit. Pagsapit ng gabi, sinamantala ni Kang Doo ang pagkawala ng pansin ng lahat. Kinuha ang martilyo at galit na sinira ang lapida. Nalaman ni Jo-won na hindi pumasok si Moonso sa trabaho, kaya personal siyang pumunta sa bahay ni Moonso upang sunduin siya sa construction site. Habang papalapit sila sa construction site, lalong aalala si Moonso. Bagamat ang mall noon ay naging isang tumpok ng mga guho, ang trahedya na nanatili sa kanyang alaala ay hindi kailanman nawala. Napansin ni Jo-won ang kakaibang kilos ni Moonso. Maingat niyang inabot sa kanya ang isang dermos at sinabihan si Moonso na kumalma. Naalala ni Moonso ang pakikipag-usap ni Junsu sa kanya habang papunta sila sa mall. Noong taon na iyon, nagkaroon pa siya ng ilusyon na lumitaw si Junsu sa harap niya. Masakit na naupo si Moonso sa tabi ng kotse at huminga ng malalim. Aksidente itong nakita ni Kang Doo na nagpapatrolya. Naramdaman ni Kang Doo na napakakakaiba ng babaeng ito. Hindi niya alam na sinimulan na ni Jo-won ang investigasyon upang malaman kung sino ang sumira sa lapida. Tiningnan ni Moonso ang sirang lapida at naramdaman niyang mas gumaan ang kanyang loob. Bagamat hindi niya alam kung sino ang gumawa nito, ang kabilang panig ay may kaparehong pag-iisip sa kanya. Nag-overtime si Moonso hanggang hating gabi. Bigla niyang napansin na wala si Yeon-ok. Nagmamadali siyang naghanap at sa huli ay nakita niya si Yeon-ok sa swimming pool. Inakala niya na may masamang iniisip si Yeon-ok kaya natakot siya ng husto at pagkatapos ay tumalon para iligtas si Yeon-ok. Ang ginawa ni Yeon-ok ay nakasakit sa sensitibong nerbiyos ni Moonso. Nang makaahon sila, itinapon ni Moonso ang lahat ng alak sa bahay. Sinabi ni Moonso na kung gusto niyang mamatay, sabihin niya muna sa kanya bago mamatay at huwag umalis ng walang paalam. Humagulgol si Moonso, ang lahat ng emosyong matagal niyang kinimkim, ang lahat ng kanyang pag-aalala at pag-iingat ay bumuhos sa sandaling iyon. Hindi niya kayang tiisin ang sakit ng pagkawala ng isa pang mahal sa buhay. Upang mahanap ang mabait na taong nagligtas sa kanya noon. Muling pumunta si Kang Doo sa kainan ni Dongchul at nagkataon na nakita niya si Moonso. Nalulungkot si Moonso dahil sa diborsyo ng kanyang mga magulang. Naglakad siya sa kalsada na lutang ang isip, hindi man lang napansin ang paparating na motorsiklo. Sa kritikal na sandali, hinila ni Kang Doo si Moonso sa isang tabi. Bahagyang natumba si Moonso. Hindi niya pinansin ang kanyang mga sugat at nagmamadaling lumapit upang tulungan ang nahulog na driver ng motorsiklo at tinawag si Kang Doo para humingi ng tulong. Itinayo ni Kang Doo ang motorsiklo at pinigilan si Moonso na tumawag ng ambulansya. Sinabi niya na ang driver ay walang helmet at menor de edad pa. Kailangan ba ni Moonso na tumawag ng pulis? Pagkatapos magsalita, umalis agad si Kang Doo. Tiningnan ni Moonso ang kanyang likod, hindi nasisiyahan sa kanyang pagiging malamig. Sa pamamagitan ng investigasyon, si Jo-won. Nalaman ni Jo-won na si Kang Doo ang sumira sa lapida, kaya hinanap niya si Kang Doo upang makipagnegosasyon. Kung tutulungan ni Kang Doo si Jo-won na subaybayan ang gusaling itinatayo, hindi na pananagutin ni Jo-won si Kang Doo. Hindi alam ni Kang Doo kung ano ang ibig sabihin ng paggawa nito. Sumagot si Jo-won na noong bumagsak ang gusali, bahagi ng pananagutan ay dahil sa hindi pagtupad ng manager sa kanyang tungkulin. Nagdulot ito ng aksidente sa mga construction worker na nagsisikap na gawin ng maayos ang kanilang trabaho. Ayaw nang ulitin ni Jo-won ang mga lumang pagkakamali. Pagkatapos
Matapos marinig ang dahilan, umayag si Kang Doo sa hiling ni Ju-won. Muntik nang malate si Moon-soo dahil sa magdamag na pag-inom kasama ang kanyang matalik na kaibigan. Pinapaalalahanan siya ng kanyang kasamahan na may amoy pa rin ng alak ang kanyang bibig. Nagmamadaling pumunta si Moon-soo sa convenience store para bumili ng tubig. Hindi niya inaasahan na makikita niya si Kang Doo doon. Dahil alam niyang pareho silang nagtatrabaho sa construction site, pinayuhan ni Moon-soo si Kang Doo. Sinabi ni Moon-soo na sa construction site, huwag siyang maging walang pakialam tulad ng ginawa niya sa driver ng motorsiklo. Kahit hindi niya kasalanan, kailangan pa rin niyang tumulong. Tiningnan ni Kang Doo sa mata si Moon-soo at naalala ang paghihintay ng rescue sa guho. Ibinigay niya ang kanyang pagkakataon para makaligtas kay Moon-soo. Ngunit matapos mailigtas si Moon-soo, hindi na siya naghintay ng rescue. Nakita niya sa butas na dinala si Moon-soo sa stretcher, habang ang kanyang desperadong sigaw ay nalunod sa ikalawang pagbagsak ng guho. Sa oras ng kamatayan, ang tao ay nag-aalala lamang para sa kanyang sarili. Nagpunta si Moon-soo sa construction site para kumuha ng data. Ang kanyang katrabaho, dahil sa isang hindi pagkakaunawaan, ay hindi nagtatrabaho ng masigla. Hindi pinansin ni Moon-soo ang singboard na nagpapahiwatig ng mapanganib na lugar sa kanyang paanan at nagpunta sa gilid ng lawa. Tamang-tama, isang malakas na hangin ang umihip na nagpatalsik sa mga blueprints sa kanyang kamay. Sinubukan ni Moon-soo na hulihin ang mga blueprints, ngunit aksidenteng nahulog siya sa lawa. Sinubukan ni Moon-soo na umakyat, ngunit napakataas ng gilid ng lawa. Walang sumasagot sa kanyang paghingi ng tulong. Tiningnan niya ang makipot na espasyo. Naalala ni Moon-soo ang masakit na alaala ng pagkalibing sa guho. Ang multo ng sakit at kawalan ng pag-asa ay muling bumalot sa kanya. Nanginginig si Moon-soo sa sulok. Biglang may sumulpot na anino sa tubig. Tumingala si Moon-soo at nakita si Kang Doo. Sa kabila ng kanyang nasugatang binti, buong tapang na iniabot ni Kang Doo ang kanyang kamay kay Moon-soo. Sa huli, buong lakas na nahila ni Kang Doo si Moon-soo paahon. Hindi makatayo si Moon-soo nang matuwid at napasandal siya sa dibdib ni Kang Doo. Nagkatinginan silang dalawa at pareho silang medyo hindi komportable. Magkasama silang naglakad pabalik ng pilay. Biglang umulan ng malakas. Isinuot ni Kang Doo ang helmet kay Moon-soo. Sinabing quits na sila. Saka lang naintindihan ni Moon-soo na alam na ni Kang Doo na siya ang nagligtas sa kanya sa eskinita noong araw na iyon. Pagdating sa opisina, kumuha si Kang Doo ng malinis na damit para kay Moon-soo at pagkatapos ay lumabas para tanungin ang kasamahan ni Moon-soo. Bakit ninyo pinapagawa kay Moon-soo ang trabaho ninyong dalawa? Bukod pa rito, malinaw na nakita na ninyo ang paalala sa karatula pero hindi ninyo pinagsabihan si Moon-soo. Nawala ng imik ang kasamahan. Inutusan siya ni Kang Doo na dalhin ang lahat ng kagamitan. Tiningnan ni Moon-soo si Kang Doo na ginagawa ang lahat para sa kanya at napuno ang kanyang puso ng pasasalamat. Naghintay si Kang Doo ng bus kasama si Moon-soo. Akala ni Moon-soo ay pareho sila ng sasakyan, ngunit nang sumakay siya sa bus, nagpunta si Kang Doo sa ibang direksyon. Nagmamadaling bumaba si Moon-soo ng bus at hinabol si Kang Doo. Hingal na nahanap niya si Kang Doo at taos puso siyang nagpasalamat. Alam ni Kang Doo na tumakbo si Moon-soo pabalik para lang magpasalamat at nakita niyang ang cute ng pagiging bobo niya kaya hindi niya napigilang tumawa. Nag-imbita si Ju-won ng hapunan para sa lahat. Nang dumating si Moon-soo, aksidente niyang narinig ang pag-uusap ni Kang Doo at Ju-won. Dito lang nalaman ni Moon-soo na si Kang Doo ang sumira sa lapida sa construction site. Hindi niya mapigilang pag-isipan ang layunin ni Kang Doo sa pagsira sa lapida na naging dahilan upang mapaso siya dahil sa kapabayaan habang nag-ihaw ng karne. Nang makita ito ni Kang Doo, lumabas siya para bumili ng gamot sa paso. Ngunit nang bumalik siya, nakita niya si Moon-soo na nakikipag-usap at nagtatawanan kay Ju-won. Bumalik si Kang Doo sa hapagkainan at basta na lang inihagis ang gamot sa upuan. Pagkatapos nito, nagpaalam siya sa lahat at umalis sa hapunan. Kinabukasan, ibinalik ni Moon-soo ang mga damit. Nagtataka siya kung bakit sinira ni Kang Doo ang lapida. Tinanong ni Moon-soo kung sa aksidente ba. May kilala ka bang tao doon? Naroon din siya sa lugar ng aksidente noong 2 taon na iyon. Ang mga salita ni Moon-soo ay nagpaalala kay Kang Doo sa alaala ng pagkalibing sa guho. Tinusok ng bakal ang kanyang binti at sinubukan niyang panatilihin ang isang hininga, naghihintay na mailigtas. Sa sandaling ito, umalingaw ang iyak ni Moon-soo mula sa tabi. Dinampot ni Kang Doo ang isang bato at ibinalik ang tugon kay Moon-soo. Sinabihan niya si Moon-soo na lumapit sa kanya. Nagkapakapa si Moon-soo sa dilim. Hiniling niya kay Kang Doo na kumanta ng kanta. Sinundan niya ang boses ng pagkanta para hanapin siya. Pinigilan ni Kang Doo ang sakit sa kanyang binti at buong lakas na kumanta ng kanta. Sinundan ni Moon-soo ang boses ng pagkanta at sa wakas ay nakarating sa harap niya. Nagkatinginan silang dalawa. Sa gitna ng pagitan ng buhay at kamatayan, binigyan nila ang isa't isa ng lakas. Natapos ang alaala. Sinabi ni Kang Doo kay Moon-soo ang pamagat ng kanta. Ngunit sinabi ni Moon-soo na hindi niya alam. Hindi alam ni Kang Doo na nawalan si Moon-soo ng bahagi ng kanyang alaala tungkol sa aksidenteng iyon. Nakalimutan na minsan silang nagtulungan sa guho. Sinabi niya kay Moon-soo na ang basta-bastang pagtrato sa kalungkutan ng iba para lang masatisfy ang sariling kuryosidad ay isang napakawalang galang na gawain. Hindi naintindihan ni Moon-soo ang ibig sabihin ng sinabi ni Kang Doo at gusto pa sanang magtanong, ngunit naputol ang pag-usap nila ni Ju-won. Pagbalik sa opisina, binigyan siya ng kasamahan ni Moon-soo ng kahon ng gamot sa paso. Sinabing naiwan daw ni Kang Doo sa upuan noong kumain sila. Lalo pang nagtataka si Moon-soo kay Kang Doo. Palagi niyang nararamdaman na maraming sikreto si Kang Doo. Upang malaman ang katotohanan, hinahanap niya ang address ni Kang Doo mula sa staff records. Kasabay nito, si Kang Doo, na nalulungkot, ay pumunta sa kainan ni Dong Chul para uminom. Nakita niya ang litrato ng pamilya ni Moon-soo na nakadisplay sa tindahan. Sa pagtingin kay Moon-soo sa larawan, lalo siyang naging sigurado na si Moon-soo ang batang babae na naipit kasama niya noon. Nagpunta si Moon-soo kay Kang
Kang Doo sa kanyang address. Humingi siya ng paumanhin sa pagtatanong sa kanya noong araw at hindi niya inaasahan na ang kanyang kuryosidad ay makakasakit sa damdamin ng iba. Ngunit tinanong pa rin niya ulit tungkol sa kantang iyon. Bagamat hindi niya matandaan na narinig niya ang kantang iyon sa kanyang alaala, naramdaman pa rin niyang kakaibang pamilyar ito. Nakita ito ni Kang Doo at sa kabila ng tingin ng mga tao sa paligid, malakas siyang kumanta ng kantang iyon. Sa ngayon, walang nakakaalam kung ano ang iniisip niya. Siguro umaasa siyang maalala ni Moonso na mayroon pa ring nakikiramay sa kanya sa trahedyang iyon sa mundong ito. Siguro umaasa siyang hindi na kailanman maalala ni Moonso at mamuhay ng komportable. Hindi na alala ni Moonso ang alaala sa pamamagitan ng kanta ni Kang Doo. Komplikado ang nararamdaman ni Kang Doo. Tinanong niya si Sukhi na laging nag-aalaga sa kanya ng napakamaingat kung dapat ba niyang tulungan ang taong nakalimot sa masakit na alaala na maibalik ito o hindi. Pinili ng kabilang panig na kalimutan ang sakit at mamuhay ng komportable at naramdaman niyang hindi ito patas. Sinabi sa kanya ni Sukhi na hindi totoo na mas malakas ang iyak, mas masakit, may mga sakit na itinatago lang sa kaibuturan ng puso. Ang mga salita ng lola ni Sukhi ay nagpakalma kay Kang Doo. Hindi na siya nagpumilit kung naaalala pa siya ni Moonso o hindi at pinili niyang ituring si Moonso ng normal. Sa paglipas ng panahon, mas naging maganda ang kanilang relasyon. Magkasama silang magbabasa ng libro sa balkonahe ng bahay ni Kang Doo. Sa hapon, patuloy na tatawa si Moonso sa mga nakikita niyang kawili-wili. Nakita ni Kang Doo si Moonso na naliligo sa sikat ng araw at may maliwanag na ngiti at bumuti rin ang kanyang kalooban. Sa gabi, pagkatapos ng trabaho ni Jowon, nakita niya si Moonso na nakatulog sa desk habang umuulan sa labas. Ginising ni Jowon si Moonso at gusto niya itong uwi. Tiningnan ni Moonso ang malakas na ulan sa labas at bigla niyang naalala na si Kang Doo ang nakatalaga ngayong gabi. Kaya nagmamadali siyang humingi ng tawad kay Jowon at tumakbo para hanapin si Kang Doo. Nang umalis si Moonso, nakita ni Jowon ang listahan ng mga biktima sa mesa. Ang pangalan ng isang nagngangalang Junso ay umakit sa atensyon ni Jowon. Nahulaan din niya ang ugnayan sa pagitan ng pangalan na ito at ni Moonso. Noon lang nalaman ni Jowon na si Moonso ay kamag-anak din ng biktima sa aksidenteng iyon. Sa oras na ito, nagpapatrolya si Kang Doo sa construction site. Nakita niya ang isang sapatos sa putik. Agad na bumalik ang masakit na alaala. Ibinalik siya sa desperadong sandali ng buhay at kamatayan nang mailibing siya sa ilalim ng mga guho. Nalito si Kang Doo, nagkamali siyang inisip na mayroong inilibing. Galit na galit si Kang Doo na naghukay ng lupa gamit ang pala. Gusto niyang iligtas ang nakulong. Tumakbo si Moonso para pigilan ang kakaibang kilos ni Kang Doo. Ngunit hindi na makilala ni Kang Doo ang alaala at realidad, kaya itinulak niya si Moonso. Nang sumigaw si Moonso, saka lang niya nabalik si Kang Doo mula sa alaala patungo sa realidad. Nakita ni Kang Doo si Moonso na ginagamit ang kanyang katawan para harangan ang pader na babagsak. Tinanong ni Kang Doo kung siya lang ba ang dumating. Sinabi ni Moonso na dumating siya dahil nag-aalala siya kay Kang Doo. Muling pinaharap ng tadhana ang dalawa sa sandali ng buhay at kamatayan. Malakas silang humingi ng tulong at sa gayon ay nakatakas sila mula sa kamatayan sa huling sandali. Sa pagbabahagi ng paghihirap, ang kanilang relasyon ay umunlad. Kinuha ni Moonso ang inumin na nainom ni Kang Doo at uminom ng isang lago. Itinaas din niya ang laylayan ng pantalon ni Kang Doo. Tiningnan ni Moonso ang nasugatang paa ni Kang Doo para tingnan kung ayos lang ba ito. Ayaw ni Kang Doo na makita ni Moonso ang peklat sa kanyang binti, kaya tumayo siya at umalis. Kinabukasan, iniling ng investor na itayo muli ang memoryal. Ibinigay ni Jowon ang trabahong ito kay Kang Doo. Iniling ni Kang Doo kay Moonso na tulungan siya sa paggawa nito. Tinanong ni Jowon ang dahilan, ngunit sinabi lang ni Kang Doo na walang dahilan. Pumayag si Jowon sa kahilingan ni Kang Doo. Lumabas si Kang Doo at Moonso para suriin ang memoryal. Tinulungan ni Moonso si Kang Doo na itali ang kanyang seatbelt. Naghanda rin si Kang Doo ng inumin para kay Moonso. Ang hangin ay komportable na may kaunting tamis. Pagkatapos ng survey, bumalik sila. Seryosong sinabi ni Kang Doo kay Moonso na ang memoryal ay mali na mula pa sa simula. Sinabi ni Kang Doo, sino ang mga taong ito? Dapat nating isipin ito muna. Sinabi ni Kang Doo, gawin natin ang dapat nating gawin. Ang mga salita ni Kang Doo ay nagpaalala kay Moonso. Umiti ng maliwanag si Moonso sa ilalim ng araw. Sumang-ayon siya sa mga salita ni Kang Doo. Para sa mga nawalan ng buhay, ang pagkakaroon ng isang taong laging nakakaalala sa kanila ang patunay na minsan silang nabuhay sa mundong ito. Upang ilagay ang impormasyon sa buhay ng mga namatay sa memoryal, nagpa siya ang dalawa na bisitahin ang mga pamilya ng mga biktima. Kinabukasan, sa unang pagkakataon ay nagsuot si Kang Doo ng suit bilang paghahanda sa pagpunta upang makipagkita sa mga pamilya ng mga biktima. Ngunit bago siya umalis, nakatanggap siya ng tawag mula kay Jaeyoung. Noon lang niya nalaman na dahil sa overdue na utang. Isang araw, pumunta ang loan shark sa ospital para hanapin si Jaeyoung. Galit si Kang Doo dahil lahat ng ginawa niya ay para mamuhay si Jaeyoung ng payapa. Bagaman malamig ang pakikitungo ni Jaeyoung sa kanya, siya lamang ang kanyang kaanak sa dugo. Tumakbo si Kang Doo para kausapin ang loan shark. Binabalaan silang huwag nang guluhin si Jaeyoung sa hinaharap. Nang dumating si Kang Doo para makipagkita kay Moonso, ang kanyang bagong damit ay puno ng putik at mayroon ding sugat sa kanyang bibig. Hindi tinanong ni Moonso kung ano ang nangyari sa kanya. Maingat siyang tinulungan ni Moonso na alisin ang alikabok sa kanyang katawan. Nagpunta ang dalawa
dalawa sa bahay ng isa sa mga biktima at nalaman nilang sarado ang pangunahing pinto. Walang sumagot nang kumatok sila. Umakyat si Kang Doo sa bakod papunta sa bakuran. Naglakad siya papunta sa kwarto at sa harap niya ay ang namatay ng matandang babaeng nag-iisa. Hindi niya alam kung kailan ito namatay. Mahigpit na sumusunod si Moonso sa kanya. Malakas na pinigilan siya ni Kang Doo at sinabing huwag siyang pumasok. Tinawagan nila ang pulis at ipinasa ang eksena sa pulis para asikasuhin. Hindi matanggap ng matandang babae hanggang sa kanyang kamatayan ang katotohanan na ang kanyang kaisa-isang anak ay namatay sa aksidente 15 taon na ang nakakaraan. Bawat araw ng kanyang buhay ay naghihintay siya ng muling pagkikita at pagtatagpo. Nakaramdam ng empatya si Kang Doo. Ang kanyang katawan ay mapalad na nakaligtas sa aksidente, ngunit ang kanyang kaluluwa ay habang buhay na nakadena. Bumalik si Kang Doo sa kanyang tirahan at sa pagpikit niya ng kanyang mga mata ay naaalala niya ang bangkay ng matandang babae. Napapalibutan siya ng takot at kalungkutan. Nagpumilit si Kang Doo na makasama ang ibang tao para patunayan na buhay pa siya. Tumakbo si Kang Doo sa construction site at niyakap ng mahigpit ang nagpapatrolyang foreman. Ang buhay na presensya sa harap niya ay sa wakas ay nagbigay sa kanya ng kapayapaan ng isip. Katulad ni Kang Doo, hindi rin mapakali si Moonso. Ilang beses siyang napanaginipan na kumakaway sa kanya si Junso. Ang kawalang magawa sa panaginip, ang kawalan at pagsisisi pagkagising ay nagpapahirap sa kanya araw-araw. Habang nagpapatrolya si Kang Doo sa construction site, nagkaroon siya ng ilusyon. Isang kabataan ang lumapit sa kanya na agad na nagbalik ng kanyang mga alaala sa mga guho. Pagkatapos mailigtas si Moonso, malakas siyang humingi ng tulong, ngunit walang nakarinig sa kanya. Si Kang Doo ay nag-iisa sa dilim. Habang si Kang Doo ay inaantok na at gustong matulog, bigla siyang nakarinig ng ubo. Nakita ni Kang Doo ang isang batang lalaki na nakadagan sa ilalim ng mga bato at humihingi ng tulong. Mahirap na gumalaw si Kang Doo. Ang kanyang nasugatang binti ay gumapang patungo sa batang lalaki. Binuhat niya ang bato at hinila ang nakadagang binti ng batang lalaki. Ngunit kinabahan si Kang Doo nang matuklasan niyang nahiwalay na ang binti ng batang lalaki mula sa katawan nito. Sa pag-alala sa kakilakilabot na alaalang iyon, halos gumuho si Kang Doo. Naglakad siya sa kalye, nakikipag-away upang mailabas ang kanyang emosyon. Tila ang sakit lamang ang makapagpapatunay na buhay pa siya. Sa kabilang banda, aksidenteng nailigtas ni Moonso ang isang matandang babae na nawalan ng malay sa kalye. Dinala niya si Sukhi sa ospital at binilhan siya ng dilatang pagkain. Nagustuhan ng lola ni Sukhi si Moonso dahil sa kabaitan nito. Sinabi niya kay Moonso na ilagay ang numero ng telepono nito sa kanyang telepono. Gusto niyang gantihan si Moonso sa hinaharap. Sinabi rin niya kay Moonso na huwag mag-alala dahil kahit makalimutan niya, mayroong isang responsableng masamang bata na magbabayad ng utang sa kanya. Ang masamang bata na tinutukoy niya ay si Kang Doo. Sa oras na ito, dumating si Moonso sa tirahan ni Kang Doo. Tinanong niya kung bakit hindi ito pumasok sa trabaho. Hindi sumagot si Kang Doo, ngunit kusang sinamahan si Moonso pauwi. Nang makita ang bus na papalapit sa hintuan, hinawakan niya ang kamay ni Moonso at inakyat siya sa bus. Habang nakaupo si Moonso sa bus at tinitingnan ang kanyang kamay na hawak ni Kang Doo, nakatanggap siya ng text message mula kay Kang Doo na nagsasabing, mahirap ang pinagdaanan mo. Hindi niya napigilan ang ngumiti ng matamis. Habang si Kang Doo ay hindi rin napigilan ang kanyang ngiti. Isang kakaibang damdamin ang nagsimulang umusbong sa puso ng dalawa. Dahil mayroon na siyang gusto, si Moonso, na dati ay hindi nagbibigay pansin sa kanyang hitsura, ay nagsimulang maglagay ng face mask. Nakita ito ni Gum Cheon at tinulungan din niya itong maglagay ng lipstick. Gusto niya itong maging mas maganda. Ngunit ang senaryong ito ay nagpasakit sa puso ni Yoon Ok. Noon, ang kanyang bunsong anak na babae ay napakaganda at nagniningning, ngunit sa huli ay nalibing sa mga guho. Natatakot si Yoon Ok na mawala muli si Moonso, kaya sumiklab ang kanyang panloob na demonyo. Tumakbo siya at sinubukang punasan ang lipstick sa bibig ni Moonso. Pagkatapos mailabas ang kanyang galit, umupo si Yoon Ok sa sahig. Nagsisisi na hindi niya sana hinayaan si Moonso na tumakbo kung saan-saan noon. Lumayo si Moonso sa isang gilid, nalulungkot at umiiyak. Dumating si Kang Doo para hanapin si Moonso. Nakita ang eksenang ito at tahimik na tumalikod at umalis. Nagkita ang dalawa sa pinagkasunduan nilang lugar. Nagsinungaling si Kang Doo na kailangan pa ng pamilya ng biktima ang oras para sa pagbisita at ipinagpaliban ang kanilang pagpupulong. Nagmungkahi siyang maglibang sila ni Moonso. Nagpunta ang dalawa sa amusement park. Binilhan ni Kang Doo si Moonso ng hair clip. Tumanggi si Moonso na isuot ito, kaya para mapasaya si Moonso, isinuot ito ni Kang Doo sa kanyang ulo. Pareho silang walang lakas ng loob na sumakay sa matinding rides. Pinili nila ang carousel na walang hamon. Tiningnan ni Kang Doo si Moonso at naalaala niya muli ang sandali na naghihintay sila ng rescue sa mga guho. Sa oras na ito, gutom na si Moonso at gustong kumain ng seafood na nagpakita ng pananabik sa pagkain sa kanyang mga mata. Natapos ang carousel, dinahilan ni Kang Doo si Moonso para kumain ng seafood. Kumain si Moonso ng mabilis, ganap na hindi naaalala ang mga alaala ng taong iyon. Sa kalagitnaan, pumunta si Kang Doo sa banyo. Mayroong isang taong nangutang sa ilalim ng pagkukunwari ng marketing para linlangin si Moonso. Nang babayaran na ni Moonso ang pera, mabilis siyang pinigilan ni Kang Doo at pinigilan ang manloloko. Hinabol ni Moonso ang galit na si Kang Doo at sinabing ayos lang siya. Sino ang mag-aakala na mas magagalit si Kang Doo? Tinanong niya kung bakit siya kailangang magtiis. Sinabi ni Kang Doo sa kanya na hindi niya dapat gawin iyon, walang sinuman ang magbabayad sa kanya. Sa isang bugso ng damdamin, itinulak ni Moonso si Kang Doo. Tumayo si Kang Doo at sinabing ipagpatuloy niya ang paglabas ng kanyang galit. Isigaw ang lahat ng nakakulong na emosyon sa kanyang puso. Sa wakas, nang kumalma ang kanilang mga damdamin, nagpunta ang dalawa para kumain ng hapunan. Mabilis na nalasing si Moonso dahil sa kanyang kalayaan. Pagkalasing niya, nagsimula siyang magpakawala. Nang makita niya si Kang Doo na kumakain ng karot, nasabi niya na gusto niya ang mga lalaking kumakain ng karot. Pauwi na, nagkagulo
nagkagulo si Muonso dahil sa kalasingan. Dinala siya ni Kang Doo sa tabing ilog para magpahangin. Lumingon si Muonso kay Kang Doo at bigla niya itong hinalikan. Hindi pa nakakabangon si Kang Doo sa pagkagulat nang idinuko na ni Muonso ang kanyang ulo at nakatulog sa balikat niya. Magdamag silang nanatili sa tabing ilog. Pagkagising sa umaga, nakita ni Muonso ang kanyang sarili na nakahilig sa balikat ni Kang Doo, kaya medyo nahihiya siya. Inabot ni Kang Doo ang kanyang kamay, gusto niya itong ihatid pa uwi sakay ng bus. Nakatingin si Kang Doo sa labi ni Muonso, naaalala ang lambot na naramdaman niya kagabi. Nagkunwari si Muonso na nakalimutan niya ang kanyang sariling paghalik, ngunit nagbukas siya kay Kang Doo. Sinabi sa kanya na namatay din si Junso sa aksidente noong taong iyon. Hindi na rin naglihim si Kang Doo at tapat niyang sinabi na nasa listahan din ng mga biktima ang pangalan ng kanyang ama. Kinabukasan, kusang pinatuyo ni Yoon Okay ang buhok ni Muonso. Humingi siya ng tawad sa kanyang pag-ugali noong nakaraang araw. Nagpasalamat si Yoon Okay sa sakripisyo ni Muonso sa nakaraang 15 taon kung kaya't nabuhay pa siya hanggang ngayon. Sa unang pagkakataon, ang mag-ina ay nag-usap ng tapat tungkol kay Junso. Ang pagkamiss kay Junso ay nanatili sa puso ng bawat isa. Ang mga nabubuhay ay kailangang magtulungan upang makapagpatuloy. Pagkatapos ng trabaho, sabik na tumakbo si Muonso para hanapin si Kang Doo. Nahabol niya si Kang Doo na naghihintay din sa kanya sa tapat ng bahay. Nang malaman ni Kang Doo na dumating si Muonso, kahit masakit ang kanyang binti, ay humingal siya at tumakbo patungo sa kanya. Binilhan ni Kang Doo ng ice cream si Muonso. Nagbahagi si Muonso na si Junso ay dati nang nag-commercial para sa ice cream. Noon, mahal na mahal siya ng lahat. Kinamumuhian niya si Junso dahil inaangkin nito ang lahat ng pagmamahal ng kanilang mga magulang. Nang mawala si Junso, noon lang niya nalaman na mahal niya pala ito. Nakahanap si Muonso ng kagalakan sa kalungkutan. Inisip niya na kung buhay pa si Junso, siya ay magiging isang malaking bituin ngayon at siya naman ang magiging kapatid ng bituin. Sinabi rin ni Kang Doo na kung buhay pa ang kanyang ama, tiyak na magpapatuloy siya sa paghabol sa kanyang pangarap at magiging isang football player. Pareho nilang naisip ang buhay kung walang nangyari. Karamdaman na lang walang kung ano sa buhay. Ang mga nabubuhay, kahit puno ng pilat, ay kailangang magpatuloy ng matatag. Kamakailan, nag-aalala rin si Jo-won sa sitwasyon ng kanyang ina. Ang kapatid ni Eugene, na siyang kinatawa ng kumpanya ni Jo-won, ay tinawag si Jo-won at ang kanyang ina para mag-usap. Sinabi niya na pagkatapos mamatay ang kanilang ama, dahil sa malubhang sakit, hindi na kailangan ang pag-aalaga ng kanilang ina. Nagbigay siya ng pera para umalis ang ina ni Jo-won. Gustong lumipat agad ng ina ni Jo-won. Pinayuhan siya ni Jo-won na magtiis muna ng kaunting panahon para matulungan siyang maghanap ng impormasyon. Gusto niyang imbestigahan ang katotohanan sa likod ng aksidente noong taong iyon para linisin ang pangalan ng kanyang ama. Pinayuhan siya ng kanyang ina na huwag nang magdulot ng gulo pa. Pagkatapos ng lahat, tinulungan sila ng chairman sa loob ng maraming taon. Nakilala ni Jo-won ang sinabi ng kanyang ina na umibig siya sa chairman na nagdulot ng kawalan ng katarungan sa kanyang ama. Hindi matanggap ni Jo-won ang katotohanan ito. Umalis siya sa gulat at sakit. Sinabi ng ina ni Jo-won kay Eugene na aliwin si Jo-won. Sinabi ni Eugene na gusto niyang gamitin ang pagkakataong ito para makipagbalikan kay Jo-won. Matapos malasing, kumatok si Jo-won sa pinto ni Eugene. Gusto niyang magpakawala ng damdamin, ngunit tinanggihan ni Eugene ang kanyang paglapit. Mahal ni Eugene si Jo-won, ngunit ayaw niyang maging kasangkapan sa paglutas ng kanyang kalungkutan. Matapos maging matino, humingi ng tawad si Jo-won kay Eugene at nagmamadaling umalis. Nagulat si Muonso ng trabaho kay Jo-won. Nang malaman niyang may sakit si Jo-won, bumili siya ng lugaw para bisitahin siya. Wala nang lakas si Jo-won para salubungin siya. Binuksan niya ang pinto at humiga muli sa kama. Inilagay ni Muonso ang lugaw sa refrigerator at tinulungan si Jo-won na maglinis. Ang kimchi ay kinapitan ng amag. Bago siya umalis, binuksan niya ang mga kortina na matagal nang sarado. Umaasa na hindi na mamuhay si Jo-won sa dilim. Nagising si Jo-won at nakita ang tala ni Muonso. Lumapit siya sa bintana at sa unang pagkakataon ay nakita ang tanawin sa labas ng gabi. Ang mga kortina na binuksan ni Muonso ay tila nagbukas ng kanyang puso na matagal nang sarado. Kinabukasan, pinilit ni Jo-won ang kanyang sarili sa construction site para suriin. Habang umaakyat sa hagdan, biglang nahilo ang kanyang paningin at halos matumba siya. Sa mahalagang sandali, itinulak ni Kang Doo si Jo-won, ngunit si Kang Doo mismo ang nahulog at nasugatan. Dinala ni Jo-won si Kang Doo sa bahay ni Sukhi. Napagalitan si Kang Doo ni Sukhi. Sinisisi ni Jo-won ang kanyang sarili sa pagkakasangkot kay Kang Doo. Pinayuhan ni Kang Doo si Jo-won na huwag mamuhay ng pagod, ngunit laging naaalala ni Jo-won ang aksidente noon. Hindi pinahintulutan ni Jo-won ang kahit na anong pagkakamali. Nalaman ni Muonso na nasugatan si Kang Doo at agad siyang tumakbo sa tirahan ni Kang Doo. Nang makita ni Kang Doo si Muonso, nasa mood pa rin siyang magbiro sa kanya, ngunit halos maiyak si Muonso dahil sa pag-aalala para sa kanya. Gusto ni Kang Doo na iuwi si Muonso. Sa oras na ito, nakatanggap si Muonso ng tawag mula sa isang kaibigan. Pagkatapos, magkasamang nagpunta si Kang Doo at Muonso sa bahay ni Wanjin. Hindi sinasadyang natumba si Muonso sa bahay ni Wanjin at nabagok ang kanyang ulo. Nag-aalala si Wanjin na tanungin kung naaalala pa siya ni Muonso. Noon lang nalaman ni Kang Doo, dating nasugatan sa ulo si Muonso at nawala ng bahagi ng kanyang alaala. Tiningnan ni Kang Doo si Muonso at nalungkot siya dahil nakalimutan nito ang kanilang sandali ng buhay at kamatayan na magkasama. Ngunit natutuwa rin siya dahil hindi na siya ginugulo ng mga nakakatakot na alaala na iyon. Sabay-sabay silang pumunta sa rooftop ng bahay ni Kang Doo para mag-barbecue. Sa panahong iyon, nag-usap sina Muonso
Muonso at ang kaibigan ni Kang Duo tungkol sa football. Maliwanag na hindi naiintindihan ni Muonso ang football, ngunit mayroon siyang alaala tungkol sa football. Ngunit nakalimutan niya kung sino ang nagsabi sa kanya. Samantala, sa kwento ni Muonso, naalaala muli ni Kang Duo ang mga alaala sa mga guho. Sa paglipas ng panahon, lalong lumabo ang kamalayan ni Muonso. Ginawa ni Kang Duo ang lahat para matulungan siyang manatiling gising. Tinuro niya sa kanya ang paborito niyang koponan at manlalaro ng football. Naghalo ang mga alaala sa isip ni Kang Duo at ang realidad. Nagkaroon ng halusinasyon si Kang Duo. Iniisip na nasa ilalim pa rin siya ng mga guho. Nabalot siya ng napakalaking takot. Tumakbo si Kang Duo ng mag-isa sa hagdanan, nagmamakaawa sa mga alaala na iyon na palayain siya. Dumating si Muonso at natuklasan ang kakaibang pag-ugali ni Kang Duo. Si Kang Duo, na nalulunod sa sakit, ay itinuring si Muonso bilang ang huling patpat na makapagliligtas sa kanya. Mahigpit na niyakap ni Kang Duo si Muonso. Biglang bulalas ni Kang Duo, mabuti na lang hindi ka nasaktan. Upang matiyak ang kaligtasan ng proyekto, nagpa siya si Jo-won na kanselahin ang nakaraang disenyo. Para matulungan si Jo-won na maibsan ang pressure, humingi ng tulong si Eugene kay Kang Duo. Pagpunta upang hanapin ang mga kinakailangan para sa proyekto, sa halip na si Jo-won, sinamahan ni Eugene si Kang Duo pa uwi at nakita sila ni Muonso. Nagselos si Muonso, ngunit nang malaman niyang kailangan ni Kang Duo na lumabas para maghanap ng mga materyales sa konstruksyon, sumama pa rin si Muonso para hanapin sila. Maraming lugar ang hinalugog ng dalawa at sa wakas ay natagpuan nila ang mga kinakailangang materyales. Si Muonso ay may lisensya sa pagmamaneho ng truck kaya kusang loob siyang nagmaneho. Nagulat si Kang Duo na ang isang maliit na tao na tulad niya ay may kakayahang magmaneho ng truck at hindi niya maiwasang tingnan siya sa ibang paraan. Nagdala ang dalawa ng mga materyales sa konstruksyon na nalutas ang kagyat na problema ni Jo-won. Si Dong-chul, na dating nagmamaneho ng truck, ay hindi na nagmamaneho mula nang mamatay si Junso. Iniling niya kay Kang Duo na tulungan siyang kumuha ng litrato sa harap ng truck. Gusto niyang iuwi para ipakita sa kanyang ama upang maibalik ang pag-asa sa buhay. Sa gabi, kinausap ni Muonso si Dong-chul tungkol sa pagmamaneho ng truck. Ngunit kahit anong sabihin niya, hindi interesado si Dong-chul. Pinagsisihan pa nga ni Dong-chul na dati ay abala siya sa trabaho at napabayaan ang paglaki ng dalawang magkapatid na naging sanhi ng pagkawala ng bunsong anak na babae. Tahimik ang kapaligiran. Hindi na nagsalita si Muonso, kundi tahimik na tumingin sa larawan sa kanyang telepono. Lumapit si Dong-chul at tinanong kung sino ang kumuha ng larawan niya na nagpangiti sa kanya ng ganito. Sa oras na ito, tinitingnan din ni Kang Duo ang larawan ni Muonso at napangiti siya ng walang kamalay-malay. Nagpunta si Jo-won sa bahay para magpasalamat kay Muonso sa pagtulong sa paghahanap ng mga materyales. Katamtaman lamang, tinutulungan ni Jo-won si Muonso na ayusin ang tubo ng tubig. Tuwang-tuwa si Yeon Okay kay Jo-won na matangkad at gwapo at masiglang inimbitahan si Jo-won na manatili para kumain. Sa hapagkainan, pilit niyang pinagpares sina Muonso at Jo-won. Pagkaalis ni Jo-won, binalaan ni Muonso si Yeon Okay na huwag kung ano-ano ang pagpapares. Pinayuhan siya ni Yeon Okay na maghanap ng kasintahan na mahinahon at mapagpakumbaba tulad ni Jo-won at huwag na huwag maghanap ng tulad ng kulot na tuta na si Kang Duo. Ngunit matagal nang gusto ni Muonso si Kang Duo. Sa kanilang pakikipag-ugnayan, sinamahan ni Muonso ang kanyang kaibigan sa ospital at nagkataong nakita si Sukhi sa ospital. Para pasalamatan siya sa tulong niya noon, inuwi siya ni Sukhi sa kanyang bahay. Hindi inaasahan ni Muonso na makikita niya si Kang Duo doon pagkapasok niya. Hindi rin inaasahan ni Sukhi na magkakilala ang dalawang taong gusto niyang pagtambalin. Upang bigyan sila ng pagkakataon, inutusan niya si Kang Duo na ihatid si Muonso pa uwi. Dinala ni Kang Duo si Muonso sa malapit na amusement park. Habang nag-uusap, pabiro sinabi ni Muonso na bilog ang ulo ni Kang Duo at siguradong malikot siya noong bata pa. Hindi tulad ng kanyang sariling ulo na patag mula pa noong bata at napakabait niya. Lumapit si Kang Duo at hindi napigilan ni Muonso na yakapin si Kang Duo. Nang papalapit na si Muonso sa bus, hinawakan ni Kang Duo ang kanyang kamay at hiniling na sumakay siya sa susunod na bus. Dumating ang susunod na bus, gusto sana ni Kang Duo na ihatid si Muonso. Ngunit hinila ni Muonso ang kanyang kamay. Gusto pa niyang maghintay para sa isa pang bus. Naghawak kamay silang dalawa at ayaw maghiwalay. Pagsaksi sa pagdaan ng bawat sasakyan sa harap ng kanilang mga mata, tinatamasa ang lasa ng pag-ibig. Si Muonso ay nag-ayos sa unang pagkakataon para sa taong mahal niya. Pinuri ni Jo-won si Muonso na napakaganda niya. Pinaalalahanan ni Eugene si Jo-won na gusto ni na Muonso at Kang Duo ang isa't isa, kaya mas mabuting huwag nang magkagusto si Jo-won kay Muonso. Napansin din ni Kang Duo ang kakaiba kay Muonso. Nahihiyang tumakbo si Muonso. Hinabol siya ni Kang Duo habang naglalakad at tumatawa. Ngunit pagdating nila sa opisina, nakilala ng isang kamag-anak ng biktima si Kang Duo. Sinabi niya na si Kang Duo ay parang kanyang ama na nangangahulugang magnanakaw din si Kang Duo. Lumabas na ang ama ni Kang Duo ay nagtatrabaho sa construction site noon at nagnakaw ng bakal. Inakusahan ni Minjong ang ama ni Kang Duo na nagnakaw ng bakal na naging sanhi ng aksidente at tinawag na mamamatay tao ang ama ni Kang Duo. Nag-away sina Kang Duo at Minjong hanggang sa buong tapang na pinigilan ni Muonso. Saka lang huminto si Kang Duo. Hinabol ni Muonso si Minjong at tinanong kung ano ang ibig sabihin ng kanyang sinabi. Lumapit si Kang Duo at hinila si Muonso pabalik. Nagmamakaawa kay Muonso na pakinggan ang kanyang paliwanag. Ngunit tumalikod si Muonso at umalis. Nakita ni Jo-won na puro dumi si Kang Duo, kaya inanyayahan niya itong sumama sa sauna. Pinayuhan ni Jo-won si Kang Duo na huwag masyadong dibdibin. Bagaman nagnakaw ng ilang bakal ang ama ni Kang Duo, hindi iyon ang dahilan kung bakit bumagsak ang gusali. Ayaw ni Kang Duo na pagtakpan ang kanyang ama. Kung kailangang panagutan, handa si Kang Duo na panagutan. Kinabukasan sa trabaho, nakita ni Jo-won na malungkot si Muonso. Gusto ni Jo-won na ipaliwanag ang panig ni Kang Duo. Kasalukuyan,
Naalala ni Jo-won ang sinabi ni Eugene na gusto ni Kang Do at Moonso ang isa't isa. Kaya dahil sa selos at inggit, binawi ni Jo-won ang sasabihin niya at sa halip ay inanyayahan si Moonso na maghapunan. Maraming tawag si Kang Do kay Moonso, ngunit hindi sinasagot ni Moonso. Walang magawa si Kang Do kundi mag-text kay Moonso. Sinabi niya na hihintayin niya si Moonso sa noodle shop ni Dongchul sa gabi. Kahit dumating siya o hindi, ihintayin niya ito habang buhay. Sa gabi, kumain sina Moonso at Jo-won. Walang tigil sa pagtingin sa orasan si Moonso. Iniisip na naghihintay si Kang Do sa kanya. Hindi na makaupo ng mapakali si Moonso. Nagsinungaling siya na kailangan niyang bisitahin ang kanyang ama, kaya nagpasya siyang umalis ng maaga. Pinilit ni Jo-won na ihatid si Moonso. Nang bumaba si Moonso sa sasakyan, nagpasya si Jo-won na umamin ng pag-ibig kay Moonso. Ang mga salitang ito ay narinig ni Kang Do na lumabas. Naguluhan si Moonso sa pag-amin ni Jo-won. Sa kritikal na sandali, lumabas si Dongchul at tinawag si Moonso papasok. Hindi na pumasok si Kang Do para hanapin si Moonso. Ayon kay Kang Do, mas magaling si Jo-won sa kanya ng 100 beses. Marahil ang pagiging kasama ni Jo-won ang pinakamahusay na pagpipilian para kay Moonso. Nalulungkot si Kang Do na pumunta sa tabing ilog para maglibang. Sa oras na iyon, tumawag si Eugene. Napansin ni Eugene na hindi maganda ang pakiramdam ni Kang Do, kaya tumakbo siya para hanapin si Kang Do upang uminom. Pareho silang malungkot dahil sa usaping pag-ibig at nagbuntong hininga sa malamig na gabi. Alam ni Moonso na matagal nang naghihintay si Kang Do sa tindahan ng kanyang ama, kaya espesyal siyang pumunta sa tirahan ni Kang Do para hanapin siya. Dinala siya ni Sangman sa tabing ilog. Nakita nga nilang dalawa si Kang Do, ngunit nakita rin nila si Eugene na kasama si Kang Do. Akmang tatawagin ni Sangman si Kang Do, ngunit pinigilan siya ni Moonso. Nagsiselos si Moonso dahil sa pagiging malapit ni Kang Do at Eugene, kaya tahimik siyang tumalikod at umalis. Pagkatapos uminom, tumakbo si Kang Do sa bahay ni Sukhi para matulog. Hindi alam ni Kang Do na may tumor sa utak si Sukhi at patago siyang naghahanda para sa kanyang libing. Kinabukasan, sinibak si Kang Do sa trabaho sa construction site dahil sa nangyari sa kanyang ama. Paglabas niya ng construction site, pinatay ni Kang Do ang tawag ni Moonso. Pumunta siya para hanapin ang kamag-anak ng biktima na tumawag sa kanyang ama na mamamatay tao. Humingi ng tawad si Kang Do para sa ginawa ng kanyang ama noon. Matagal nang kalmado si Minjong. Sinabi pa nga ni Minjong kay Kang Do. Sinabi ni Eugene na pinuntahan siya ni Moonso para humingi ng tawad. Sinabi pa ni Kang Do na mayroon siyang kaibigan tulad nito na lubos na hinahangaan ni Minjong dahil pinatunayan nito na napakabuting tao ni Kang Do. Noon lang nalaman ni Kang Do na maraming ginawa si Moonso para sa kanya. Dali-daling umalis si Kang Do at hinanap si Moonso sa lahat ng dako. Hingal na hingal si Kang Do na tumakbo sa pintuan ng bahay ni Moonso. Ngunit hindi inaasahang narinig niya si Yoon Okay na pinagpapares si Moonso kay Jo-won. Kung ikukumpara kay Jo-won na matagumpay sa kanyang karera, pakiramdam ni Kang Do ay maliit siya at maging inferiority complex. Hindi na niya ginambala si Moonso, kundi malungkot na tumalikod at umalis. Tila naramdaman ni Moonso ang presensya ni Kang Do. Nang makasakay si Kang Do sa sasakyan, inabol din niya ito. Humihingi ng paumanhin si Moonso kay Kang Do sa kanyang ugali noong araw na iyon. Sa sandaling iyon, dapat ay matatag siyang kumampi kay Kang Do at nagtiwala kay Kang Do. Sa halip na hindi bigyan ng pagkakataon si Kang Do na magpaliwanag at tumalikod at umalis. Inamin ni Kang Do na dapat siya ang unang nagsabi kay Moonso at hindi dapat nalaman ni Moonso ang tungkol sa kanyang ama mula sa ibang tao. Marahil ay hinahamak din ni Kang Do ang ginawa ng kanyang ama, kaya nais niya itong palampasin. Napansin ni Moonso ang pagiging malamig ni Kang Do. Sinundan niya si Kang Do pagbaba nito ng sasakyan at hinawakan ang kamay ni Kang Do. Hinihiling na ihatid siya ni Kang Do pauwi. Nag-aalangan si Kang Do sa pagitan ng emosyon at lohika. Masakit sa loob niya, tinanggal niya ang kamay ni Moonso at sinabi kay Moonso na hanapin si Jo-won. Tutal, si Jo-won ay matalino. Piliin si Jo-won na matagumpay sa kanyang karera. Hindi nasiyahan si Moonso dahil basta na lang pinagdesisyonan ni Kang Do ang kanyang puso. Kaya galit siyang tumalikod at umalis. Tinitigan ni Kang Do ang likod ni Moonso. Pilit na pinipigilan ang pagnanais na sundan si Moonso. Sa kanyang puso, lihim niyang hinangad na sundan siya ni Kang Do. Ngunit hindi niya inaasahang paglingon niya, lalong lumalayo si Kang Do. Gusto sana ni Jo-won na ipagtrabaho si Kang Do sa ibang construction site. Ngunit tumanggi si Kang Do sa kanyang kabutihang loob dahil gusto niyang panatilihin ang kaunting natitirang dignidad. Nagmakaawa si Kang Do kay Jo-won na hayaang tapusin ni Moonso ang pagpapatayo ng muling itinayong monumento dahil ang pinakamahusay na paraan upang pagalingin ang sugat ay ang harapin ito. Umaasa si Kang Do na si Moonso para lubusan ng kalimutan ni Moonso ang dilim ng trahedyang iyon at mabuhay ng maayos sa hinaharap. Umaasa rin si Kang Do na matutulungan ni Jo-won si Moonso at aalagaan siya. Habang inaayos ni Jo-won ang trabaho para kay Moonso, nabanggit niya ang pag-amin ng pag-ibig noong araw na iyon. Maaaring bigyan ni Jo-won si Moonso ng sapat na oras upang hintayin ang sagot ni Moonso. Ngunit direktang tinanggihan ni Moonso si Jo-won. Inamin niya na si Jo-won ay isang mahusay at napakabuting tao. Ngunit ang damdamin para sa isang tao ay hindi mapipili. Ang relasyon niya kay Jo-won ay limitado lamang sa pagiging empleyado at superior. Labis na nabigo si Jo-won ngunit hindi pa rin sumuko sa kanyang damdamin. Gusto ni Jo-won na piliin ang paraan na hindi niya guguluhin si Moonso at tahimik na poprotektahan ang isa't isa. Alam ni Moonso na sinibak si Kang Do sa trabaho, kaya agad siyang tumawag kay Kang Do, ngunit walang sumasagot. Pumunta siya sa bahay ni Sukhi at sinabi sa kanya ang tungkol sa relasyon nila ni Kang Do. Sinabi sa kanya ni Sukhi na malamig si Kang Do sa kanya dahil natatakot itong
madamay siya. Kung mas iniiwasan ka ni Kang Do, mas pinahahalagahan ka niya. Umaasa si Sukhi na huwag siyang sukuan ni Moonsu. Pagkaalis ni Moonsu sa bahay ni Sukhi, bigla siyang nakatanggap ng tawag mula kay Eugene. Gusto ni Eugene na kumbinsihin ni Moonsu si Kang Do na manatili at magpatuloy sa pagtatrabaho. Tutal, pareho silang nakaligtas sa aksidente noong taong iyon at sila rin ang mga kamag-anak ng biktima. Sila ang pinakaangkop na gumawa ng trabaho ng muling pagtatayo ng monumento. Pagkaalis ni Eugene, nag-iisip si Moonsu tungkol sa mga sinabi ni Eugene. Sa sandaling ito, nagsimulang mabasag ang salamin sa harap ni Moonsu at agad siyang ibinalik sa sandali ng aksidente. 15 taon na ang nakalilipas, tila nakita ni Moonsu ang batang Kang Do sa kabilang panig. Bumalik sa katinuan si Moonsu at napag-alaman na buo pa rin ang salamin, ngunit naaalala na niya ang nawawalang bahagi ng kanyang alaala. Naalala ni Moonsu na magkasama sila ni Kang Do na nagtutulungan sa ilalim ng mga gumuhong bahagi ng gusali. Naaalala si Kang Do na kumakanta para sa kanya. Naunawaan din ni Moonsu kung bakit biglang nawala ng kontrol si Kang Do nang makita ang isang sapatos na nakalibing at kung bakit niya niyakap si Moonsu. Masaya na ligtas siya. Lumuluha si Moonsu. Hindi niya inaasahang nakalimutan niya ang masakit na bahagi ng alaala na iyon. Si Kang Do naman ay dinala ang alaala ng dalawa, araw-araw na nagtitiis ng pasakit. Nagmadali si Moonsu na hanapin si Kang Do, ngunit nalaman niyang paalis na ito para magtrabaho sa dagat at malapit nang umalis ang bangka. Tumakbo si Moonsu sa pier at malakas na tinawag si Kang Do. Ayaw ni Kang Do na manatiling nakakapit si Moonsu sa kanya, kaya pinilit niyang sumakay sa bangka. Isang gabi natulog si Moonsu sa kwarto ni Kang Do at narinig pa niya ang nanay ni Sangman na nagkwento ng marami tungkol kay Kang Do. Nalaman niyang gusto ni Kang Do na bayaran ang utang sa sarili niya at ayaw niyang madamay ang kanyang kapatid na babae, kaya kusa siyang lumipat ng bahay. Nalaman din niya na pagkatapos mamatay ang nanay ni Kang Do, naging parang pulubi ang buhay ni Kang Do. Sa daan pa uwi, naaalala ni Moonsu ang bawat eksena na naranasan niya kasama si Kang Do. Lubos na nagkakamiss sa isa't isa. Si Kang Do, habang nasa bangka, ay namimiss din si Moonsu. Napakahirap ng kalagayan sa bangka, ngunit ang pisikal na pagpapahirap ay hindi katumbas ng 1,000 bahagi ng mental na pagpapahirap. Maraming beses niyang naalala ang eksena kung saan tumakbo si Moonsu para hanapin siya. Gusto niyang bumitaw ngunit hindi niya makalimutan. Dumating si Sukhi sa sauna ni Moonsu para hanapin si Moonsu. Ibinahagi ni Moonsu kay Sukhi na lubos niyang sinisisi ang sarili dahil ngayon lang niya naalala ang alaala ng pagtutulungan nila ni Kang Do sa aksidente. Inaliw siya ni Sukhi at sinabing kung talagang masyadong masakit, ang paglimot sa lahat ay isa ring paraan. Hindi madaling mabuhay, kaya hindi na kailangan pang mag-alala tungkol sa nakaraan. Pagkatapos niyang aliwin si Moonsu, pumasok siya para maligo. Ngunit habang naliligo, bigla siyang nawalan ng malay. Dinala ni Moonsu si Sukhi sa ospital. Nagkamalay siya pagkatapos at pilit na lumabas ng ospital. Sinabing nahilo lang siya dahil masyadong matagal siyang nakababad sa tubig. Ibunulgar ni kapatid ni Kang Do, si Chayaong, si Sukhi, na sinabing kung hindi na siya magpapa-ospital, lalala ang tumor sa kanyang utak. Hindi pa rin siya nakinig sa payo. Ayaw niyang sayangin ang kanyang huling mga araw sa ospital. Noon lang nalaman ni Moonsu na may tumor si Sukhi. Ipinaliwanag ni Chayaong na kung operahan siya, magkakaroon siya ng pagkakataong mabuhay. Ngunit mawawala ang lahat ng kanyang alaala, kaya labis siyang tutol sa operasyon. Alam ni Moonsu na palaging tinatago ni Sukhi kay Kang Do ang tungkol dito, kaya pinilit ni Moonsu si Chayaong na sabihin kay Kang Do. Alam niya na ang pagtanggap ng masamang balita nang walang babala ay agad na magpapaguho sa isang tao. Alam na alam ni Moonsu ang lasa ng habang buhay na pagsisisi at ayaw niyang maranasan ni Kang Do ang isa pang biglaang paghihiwalay. Sinunod ni Chayaong ang tagubilin ni Moonsu at sinabi kay Kang Do ang kalagayan ni Sukhi. Nang matanggap ni Kang Do ang balita, agad siyang sumakay ng bangka pabalik sa baybayin. Nagmadali siya sa ospital upang hanapin si Chayaong at tanungin tungkol sa kalagayan ni Sukhi. Sumagot si Chayaong na kung maayos ang paggaling mula sa operasyon, maaari pa siyang mabuhay ng isa pang taon. Nanlalamig ang puso ni Kang Do. Sinubukan niyang kalmahin ang sarili upang kumbinsihin si Sukhi na ma-ospital para sa paggamot. Kalmado niyang pinag-usapan ang buhay at kamatayan sa kanya. Nadarating din ang araw para sa lahat ng tao. Pupunta lang daw siya para makipagkita sa kanyang asawa. Nalungkot si Kang Do at sinabi kay Sukhi na huwag siyang umalis at manatili na lang sa kanya. Paglabas ni Kang Do, nakita niyang naghihintay si Moonsu sa pinto. Gusto ni Moonsu na makasama si Kang Do sa sandaling iyon, ngunit nanatili pa ring malamig si Kang Do sa kanya. Naglakad si Kang Do patungo sa pasilyo at nakita niyang hindi na siya sinusundan ni Moonsu. Sa kanyang puso, nakaramdam siya ng bahagyang pagkawala. Pagkatapos niyang maligo at lumabas, nakita niyang naghihintay si Moonsu sa balkonahe. Tinanong siya ni Moonsu kung pareho silang nakaranas ng aksidente. Akala ni Kang Do na nakaraan na ang mga bagay na iyon at hindi na kailangang alalahanin pa. Hindi nasiyahan si Moonsu at tinanong, wala bang kabuluhan ang pagkikita namin? Pilit pinipigilan ni Kang Do ang nanginginig niyang puso. Natatakot siya na kung mananatili pa siya, hindi niya mapipigilan na yakapin si Moonsu. Ngunit wala siyang anuman. Wala siyang karapatan para doon. Kaya, ginawa niyang dahilan ang kanyang pagkabahala at pinalaya si Moonsu. Pagbaba ni Moonsu, lumingon siya at mabilis na inalis ni Kang Do ang kanyang tingin at nagtago. Pagbalik niya sa pintuan ng bahay, nakita ni Moonsu ang kanyang ama na naghihintay sa kanya. Alam ni Dongchul na nagtatrabaho siya sa gusali kung saan nangyari ang aksidente. Pinayuhan niya si Moonsu na pag-isipan itong mabuti.
Suki. Tutal, mayroon doon masakit na alaala na mahirap burahin. Dapat nilang iwasan ang mga alaalang iyon. Hindi sinunod ni Moonso ang payo ng kanyang ama. Sa halip na lumubog sa depresyon para sariwain ang nakaraan, ibinilad ni Moonso ang kanyang sugat sa sikat ng araw. Dahil sa ganoong paraan ay gagaling ang sugat. Kinabukasan, muling humarap si Moonso kay Kang Doo. Tapat niyang sinabi na kahit anong gawin ni Kang Doo, mananatili siya sa tabi ni Kang Doo hanggang sasabihin mismo ni Kang Doo na ayaw niya sa kanya. Sa kabilang banda, interesado si Eugene sa relasyon ni Moonso at Kang Doo. Nang makita ni Eugene na may pagkapuot si Moonso sa kanya, hindi niya itinago at sinabi kay Moonso na si Jo-won ang gusto niya. Kapag nagkabalikan lang sina Moonso at Kang Doo, magkakaroon ng pagkakataon sina Eugene at Jo-won. Diretsong inamin ni Moonso ang kanyang damdamin para kay Kang Doo. Ang nararamdaman niya para kay Jo-won ay paggalang lamang ng isang empleyado sa kanyang superior. Nalungkot si Jo-won nang marinig ang mga ito. Napansin ni Kang Doo na wala si Suki sa bahay, kaya nag-aalala siyang hinanap ito sa lahat ng dako. Sa huli, natagpuan niya ito sa parke. Ito ang unang pagkakataon na umiyak si Kang Doo sa harap niya. Umaasa si Kang Doo na sisigawan siya nito at kaawaan at tatanggapin ang paggamot sa ospital dahil gusto niyang maging masaya. Okay lang ba? Pagbalik ni Kang Doo sa bahay, hindi niya nakita si Moonso sa kanto, kaya nakaramdam siya ng pagkawala. Pagpasok ni Kang Doo sa pasilyo, biglang sumulpot si Moonso sa harap niya. Bago pa man mawala ang ngiti sa kanyang mukha, nakita na ito ni Moonso. Hindi inilantad ni Moonso ang pagkukunwari ni Kang Doo. Naghintay siya na kusang magbukas ang puso nito sa kanya. Sa ilalim ng payo ni Kang Doo, na ospital si Suki upang si Kang Doo. Bumalik sina Kang Doo at Moonso sa isa't isa. Espesyal pa nga niyang tinawag si Moonso sa pasyente. Sa kwarto ng ospital, pinuri niya na marami siyang apo na hinahangaan ng iba. Proud na inamin ni Suki na siya ay pinagpala. Tinitigan ni Kang Doo si Suki na napapalibutan ng mga tao na may halo-halong emosyon sa kanyang puso. Matagal nang hindi naramdaman ni Kang Doo ang kaligayahan ng buhay. Magdamag niyang binantayan si Suki at kinabukasan, uminom siya ng pain reliever para labanan ang pagod ng kanyang katawan. Ngunit nang pumasok si Kang Doo sa banyo para maghilamos upang magising, bigla siyang dinugo ang ilong. Nang lumabas si Kang Doo mula sa banyo, napansin niyang lumala ang kalagayan ni Suki at agad itong isinugod sa emergency room. Nagulantang si Kang Doo at gustong sumama sa loob, ngunit pinigilan siya ni Chaeyoung sa labas. Si Suki, na nakasuot ng respirator, ay wala ng malay. Ibinigay ni Chaeyoung kay Kang Doo ang pinirmahang pahintulot ni Suki. Ibinilin na ni Suki sa doktor na kapag hindi na maganda ang sitwasyon, tanggalin na ang respirator. Ayaw maniwala ni Kang Doo sa malupit na katotohanan. Mahigpit na inutusan ng doktor si Kang Doo na lumabas. Sumigaw si Kang Doo na hindi pa patay si Suki. Agad na pinigilan ni Moonso si Kang Doo na nawawalan na ng katinuan. Pinayuhan niya si Kang Doo na magpaalam kay Suki sa huling pagkakataon. Muling pumasok si Kang Doo sa silid ng pasyente. Sinabi niya kay Suki na narinig niya na ang mga patay ay babalik sa kanilang pinakamagandang anyo. Umaasa si Kang Doo na magkita muli sila sa kabilang buhay balang araw. Narating pa rin niya si Kang Doo. Niyakap ni Kang Doo ang huling beses si Lola. Gusto niyang manatili ang imahe ni Lola sa kanyang alaala. Matapos pumanaw ni Suki, nagkulong si Kang Doo sa kanyang silid buong araw. Alam ni Moonso na kailangan ni Kang Doo ng panahon upang tanggapin ang malupit na katotohanan, kaya hindi niya ito ginambala. Makalipas ang ilang araw, lumabas si Kang Doo sa kanyang silid at inayos ang mga libing ayon sa bilin ni Lola. Ibinigay ni Suki ang lahat ng lupain sa ilalim ng kanyang pangalan kay Kang Doo. Matapos pirmahan ni Kang Doo ang kontrata, kinuha niya ang mga aklat na ginamit ni Lola noong nabubuhay pa ito at inasikaso ang mga utang sa bawat bahay. Nag-iisa si Kang Doo na pumunta sa tabing ilog upang buksan ang testamento na iniwan ni Suki para sa kanya. Pinayuhan siya ni Lola na kolektahin ang bawat upa at bayad sa gamot. Sinabi niya sa mga taong walang pera, ang munting klinika ni Lola ay ang kanilang tanging kuta. Ngayon lamang naunawaan ni Kang Doo na dati ay palaging pinapagawa ni Suki sa kanya ang trabaho. Maaga pa lang ay pinag-isipan na ni Lola na iwanan sa kanya ang klinika. Walang lakas ng loob si Kang Doo na pumasok sa maliit na bahay ni Suki. Nagtungo si Kang Doo sa tapat ng bahay ni Moonso. Sinundan ni Kang Doo si Moonso habang namimili si Moonso ng pagkain sa palengke. Pagkatapos, pinanood niya si Moonso na pumunta sa kanyang tirahan at ibigay kay Sangman ang pagkain na hawak niya. Pagkaalis ni Moonso, bumalik si Kang Doo sa kanyang silid. Sakto naman, nakita niya ang ina ni Sangman na naglalagay ng pagkain sa refrigerator. Sinabi ni Sangman kay Kang Doo na dinadala ni Moonso ang mga gulay araw-araw upang magkaroon siya ng ganang kumain at pinakiusapan din siyang panatilihing sikreto ito. Naalala ni Kang Doo sa panahong ito na mayroong iba't ibang uri ng pagkain sa mesa. Ngayon lang niya naunawaan na lahat ito ay gawa ni Moonso. Ngunit ang paglisa ni Kang Doo ay muling nagpatigas sa puso ni Kang Doo. Kinuha niya ang lahat ng pagkain sa refrigerator at tumakbo sa hintuan ng bus upang ibalik kay Moonso. Sinabihan niya si Moonso na huwag nang bumalik pa. Muling binuksan ni Kang Doo ang huling habili ni Kang Doo. Pinayuhan siya ni Lola na gamitin ang lahat ng kanyang lakas upang maging masaya. Hindi malutas ni Kang Doo ang kalungkutan sa kanyang puso. Tumakbo siya ng buong lakas sa kabila ng pinsala sa kanyang paa. Kinabukasan, hinanap ni Kang Doo si Jo-won at tinanong kung para saan ang lupain ni Suki. Bago siya umalis, hinarang siya ni Moonso. Umaasa si Moonso na kasama niya si Kang Doo sa proyekto ng Memorial Park. Pagkatapos ng lahat, ang orihinal na lapida ay ginawa nilang dalawa. Hindi kayang tanggihan ni Kang Doo ang paglapit ni Moonso. Natakot siya na baka masayang ang lahat ng pagtitiis niya noon, kaya ginamit niya si Eugene bilang panangga. Nagsisinungaling na
marami siyang gustong sabihin kay Eugene. Nakita ni Moonso ang walang hiyang pag-arte ni Kang Doo. Alam niyang sinasadya niya itong ipakita sa kanya. Nagtungo si Kang Doo upang kausapin ang kinatawan ng kumpanya para makipagnegosasyon. Alam ni Kang Doo na noong buhay pa si Suki, gusto na ng kinatawan na bilhin ang lupang iyon. Ngayon na ibinigay na ni Lola ang lupa sa kanya, umaasa siyang makapagtayo ng memorial park doon at siya mismo ang mamamahala sa proyektong ito. Pagkatapos ng negosasyon, pumunta si Kang Doo sa klinika ni Suki. Nakita ni Kang Doo na maraming merienda at bulaklak sa harap ng pintuan. Naalala niya ang kanilang pagtatalo ni Suki. Isang kalungkutan ang bumalot sa kanyang puso. Dinala rin ni Moonso ang dilatang pagkain na gusto ni Suki. Pagkatapos, dumating ang kapatid na babae sa nightclub ni Sangman, ang dayuhan na tinulungan ni Suki, kasama si Jaeyoung. Umupo sila ng magkakasama upang gunitain si Suki. Pinag-usapan ang mga nakakatawang kwento tungkol kay Lola. Tahimik lang na nakaupo si Kang Doo sa tabi, ngunit may init sa kanyang puso. Bago umalis, tinanong ni Jaeyoung si Moonso kung may sinabi si Kang Doo na masama ang pakiramdam niya. Napansin pala ng isang doktor si Kang Doo na nagdugo ang ilong sa ospital. Sinabi ng doktor kay Jaeyoung na mas mabuting dalhin si Kang Doo sa ospital para magpatingin. Sinabi ni Moonso na hindi niya narinig na binanggit ni Kang Doo na masama ang kanyang pakiramdam. Pinaalalahanan ni Jaeyoung si Moonso na mas mainam na huwag banggitin ang aksidente noon sa harap ni Kang Doo. Matapos ang lahat, ilang araw nakasama ni Kang Doo ang mga bangkay at para sa kanya, isa itong bangungot. Susubukan pa sanang magtanong ni Moonso nang lumabas si Kang Doo at putulin ang kanilang usapan. Tinanong ni Jaeyoung si Kang Doo kung hindi pa ba niya nasasabi kay Moonso ang sitwasyon noon. Sabi ni Kang Doo wala namang dapat sabihin, ngunit pagkaalis ni Jaeyoung, muling nilamon si Kang Doo ng mga alaala. Noong taon na iyon, matapos mailigtas si Kang Doo, sinabi niya sa mga rescue worker na mayroon pa ring taong nagmamakaawa sa kanila na iligtas ang kanyang kapatid sa loob. Bumalik ang mga rescue worker sa mga durog na labi upang maghanap, ngunit nalaman nilang patay na ang sinasabi ni Kang Doo matagal na. Paulit-ulit na ginigising si Kang Doo ng mga bangungot. Agad-agad si Kang Doo na umiinom ng pain reliever upang pakalmahin ang tensyon at sakit ng kanyang katawan. Naalala ni Kang Doo ang payo ni Suki. Sinabi ni Lola na huwag basta-basta uminom ng pain reliever, kung hindi ay masisira lang ang kanyang katawan. Ang mahirap burahin na masakit na alaala at ang pangulila kay Lola ang nagpaiyak kay Kang Doo nang wala siyang magawa. Naglalakad si Moonso sa kalsada na hindi mapakali tungkol kay Kang Doo. Bumalik siya sa butika ni Suki. Sinabihan ni Kang Doo si Moonso na umalis, ngunit lumapit si Moonso. Hindi na napigilan ni Kang Doo at hinawakan ang kamay ni Moonso. Sinabi ni Kang Doo na kung hindi siya aalis ngayon, hindi niya bibitawan ang kamay nito. Lumaya si Moonso mula sa pagkakahawak ni Kang Doo. Nang maramdaman ni Kang Doo ang kalungkutan, lumapit si Moonso at niyakap si Kang Doo. Nabigla si Kang Doo at niyakap din ng mahigpit si Moonso. Ang kanyang mga luha ay umagos din ibinigay ni Moonso. Kay Kang Doo ang buong mundo, binigyan siya ng sapat na tapang upang muling mabuhay. Nagising si Kang Doo at nakita na buong magdamag siyang binabantayan ni Moonso. Inaantok si Moonso, paulit-ulit na tumatango, ngunit matigas pa ring tumangging umalis para lang makita siya ni Kang Doo sa paggising niya. Pagkaalis ni Moonso, inayos ni Kang Doo ang silid. Binuksan ni Kang Doo ang aklat na iniwan ni Suki sa mesa. Nakita niya ang isang pahina sa aklat na nakatupi ang sulok. Nakasulat doon ang panalangin para sa kanyang mga anak, naway gawing lakas ang kalungkutan. Ibigay ang lahat ng inyong makakaya upang malampasan ang pangit at nakakatakot na buhay na ito. Alam ni Kang Doo na ito ang nais sabihin ni Lola sa kanya. Nagpasya si Kang Doo na mamuhay ng maayos sa hinaharap ayon sa kagustuhan ni Lola. Pumayag ang kinatawan ng kumpanya sa kahilingan ni Kang Doo at nilagdaan niya ang kontrata sa pagbili ng lupa kay Kang Doo. Bumalik si Kang Doo sa trabaho sa construction site. Hinintay ni Kang Doo si Moonso na matapos ang kanyang shift. Nagtawagan sila habang nagkakatinginan. Nagpahayag na sila ng kanilang tunay na damdamin at sa wakas ay nagsimula na ang kanilang matamis na pag-ibigan. Inihatid ni Kang Doo si Moonso pauwi at nagpaalam sila ng may pag-aatubili. Kinabukasan, bumalik si Kang Doo upang makipagkita kay Jo-won para mag-ulat. Formal ding inamin ni Kang Doo sa harap ni Jo-won na gusto niya si Moonso. Pagkatapos, ibinigay ni Kang Doo ang notebook ng kanyang ama kay Moonso. Sinabi ni Kang Doo na madalas magsulat ang kanyang ama doon pagkatapos ng trabaho. Ang mga teknikal na termino ng arkitektura doon ay marahil naiintindihan ni Moonso. Maaari itong maging kapaki-pakinabang sa pagtatayo ng parke ng alaala. Dinala ni Kang Doo si Sangman para bumili ng suit at jacket na karaniwan ay hindi niya kayang bilhin. Pagkatapos, nagsuot siya ng bagong damit at binayaran ang lahat ng kanyang utang. Sa gabi, hinanap ni Moonso si Kang Doo. Hindi pa nakakauwi si Kang Doo. Habang tinutulungan ni Moonso si Kang Doo na ayusin ang silid, naalala niya si Jaeyoung. Hiniling ni Jaeyoung na kunin niya ang 2 gamot na karaniwang iniinom ni Kang Doo. Natagpuan ni Moonso ang asul na tableta na karaniwang iniinom ni Kang Doo. Pagkatapos, palihim siyang kumuha ng 2 tableta. Nakita niya si Kang Doo na nakasuot ng suit at jacket, na lumitaw sa harap niya. Natulala si Moonso. Niyakap ni Kang Doo si Moonso sa gitna ng kanyang mga matang na bighani. Nakatanggap si Moonso ng tawag mula sa kaibigan. Nagmamadali siyang nagpaalam kay Kang Doo at umuwi. Ang kaibigan pala niya ay nagkaroon na ng kasintahan at sabik na sabik siyang ibahagi ang magandang balita kay Moonso. Pareho silang nakahanap ng pag-ibig, lumubog sa tubig at nagtawanan. Nakita ni Yoon Okay ang eksenang ito, naalala ang panahong nabubuhay pa ang bunsong anak niyang babae at naligo silang magkapatid. Muling sumagi sa kanyang puso ang sakit ng pagkawala ng kanyang anak. Ibinigay ni Moonso kay Jaeyoung ang gamot ni Kang Doo. Hiniling niya kay Jaeyoung na ipaalam agad sa kanya ang resulta ng pagsusuri. Gusto pa sanang magtanong ni Moonso tungkol sa pagkakulong ni Kang Doo kasama ang mga bangkay ng ilang araw.
ngunit tumanggi si Jaeyoung na sumagot. Sinabi ni Jaeyoung na ang kanyang kapatid ang nakaranas, kaya kung ayaw ng kapatid niya na magsalita, hindi siya makapagpasya ng mag-isa. Nagpatuloy sina Moonso at Kang Doo sa pagbisita sa mga pamilya ng mga biktima. Pauwi na sila, binalot ni Kang Doo si Moonso sa kanyang jacket. Nagpainit silang dalawa, bagamat nasa lamig, parang may apoy ang kanilang mga puso. Ngunit kinabukasan, nilamig pa rin si Moonso. Nang pumasok si Moonso sa trabaho, kinausap niya ang kanyang kasamahan tungkol sa arkitekto ng aksidente noon. Nararamdaman ni Moonso na hindi lang dapat basta mag-iwan ng paumanhin ang arkitekto at mamatay ng walang pananagutan. Ang sinabi niyang ito ay narinig ni Joo-won. Naalala ni Joo-won ang eksena kung saan pinilit ni Dong-chul ang kanyang ama. Si Joo-won pa rin. Patuloy na iniisip ni Joo-won ang ginawa ni Dong-chul noon. Hindi inasahan ni Joo-won na pareho pala ng iniisip si Moonso sa kanyang ama. Hinanap ni Kang Doo si Moonso, ngunit nalaman niyang nilalamig si Moonso. Tinawagan ni Kang Doo si Moonso. Mahina ang boses ni Moonso sa kabilang linya, sinabing gusto niya ng ice cream. Pagkatapos bilhin ang ice cream, hinanap ni Kang Doo si Moonso. Nang akmang kakatok na siya, naalala niya ang mapanuri tingin ni Yeon-ok sa kanya noon. Para hindi makagulo kay Moonso, umakyat siya sa pader. Plano ni Kang Doo na isabit ang ice cream sa bintana, ngunit biglang binuksan ni Moonso ang bintana. Nagulat si Moonso at pagkatapos ay hinila si Kang Doo papasok sa silid. Para hindi sila mahalata ni Yeon-ok, dali-dali niyang nilock ang pinto. Ngunit ilang salita pa lang ang nasasabi nila nang marinig nila ang pagpihit ng doorknob ni Yeon-ok sa labas. Sa pagmamadali, itinago ni Moonso si Kang Doo sa kumot. Nang mapaalis na niya si Yeon-ok, dali-daling binuksan ni Moonso ang kumot upang iligtas si Kang Doo. Ngunit si Kang Doo ay nakatitig sa kanya ng puno ng pagmamahal. Ang mainit na kapaligiran ang nagpatuloy sa kanilang dalawa na hindi mapigilan ang kanilang sarili at humalik ng buong pagmamahal. Binuksan ni Moonso ang pinto at nakita na natutulog na si Yeon-ok. Plano niyang takpan si Kang Doo upang makaalis, ngunit pinili ni Kang Doo na tumalon sa bintana. Lumabas si Moonso sa bintana upang tignan. Sinilip ni Kang Doo ang kanyang ulo at binigyan siya ng isang sorpresang halik. Hanggang sa malayo na si Kang Doo, si Moonso ay nalulunod pa rin sa tamis, hindi makakawala. Ang mahiyain niyang ngiti sa kanyang mukha ay hindi pa rin nawawala. Hindi alam ni Yeon-ok na nagtatrabaho siya sa construction site nang muling itinayong gusali kung saan nangyari ang aksidente noon sa ilalim ng sinadyang pagtatago ni Moonso. Hindi niya alam na muling itatayo ang gusali hanggang sa araw na ito. Hindi sinasadyang nakita ni Yeon-ok ang balita tungkol sa muling pagtatayo ng gusaling pinangyarihan ng aksidente. Nagulat si Yeon-ok at nagmamadaling lumapit sa construction site. Paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isip ang bawat eksena noong nabubuhay pa ang kanyang bunsong anak na babae. Sa sandaling ito, hindi inaasahang nakita ni Yeon-ok sina Moonso at Kang Doo na magkasama at pagkatapos ay magkasama silang pumasok sa construction site. Napagtanto ni Yeon-ok na maaaring nagtatrabaho si Moonso dito. Dali-dali si Yeon-ok na tumakbo pa uwi upang hanapin ang mga dokumento ni Moonso. Kinumpirma nga ni Yeon-ok na hindi lang nagtatrabaho si Moonso sa construction site, kundi responsable rin siya sa muling pagtatayo ng monumento. Galit na galit si Yeon-ok na pumasok sa noodle shop. Kinwestiyon niya si Dong-chul kung alam niya ito. Nang makita ang kalmado na ekspresyon ni Dong-chul, umuwi si Yeon-ok, bakit ninyong dalawa ang nagtago sa akin? Mula nang pumanaw ang kanyang bunsong anak, lahat ng may kaugnayan sa aksidenteng iyon ay naging bawal sa bahay. Bagamat 15 taon nang hiwalay ang mga magulang, hindi pa rin sila nakakabangon mula sa sakit. Muli nilang sinisisi ang isa't isa, eksaktong katulad ng pagtatalo noon. Ngunit ang patay ay hindi na maaaring mabuhay. Ang pagkabaliw ng dalawa ay lalo lamang nagdulot ng pinsala sa isa't isa. Gusto ng kinatawan na pumunta si Eugene sa isang blind date, gamit ang kasal upang patatagin ang negosyo ng kumpanya. Humingi si Eugene ng payo kay Joo-won. Mayroon pa ring hinanakit si Joo-won sa nangyari noon. Noong taon na iyon, nang mawala si Joo-won, ang ama ni Eugene ang pinagkakatiwalaan niyang kapatid. Dahil sa trabaho ay iniwan siya. Inakala ni Joo-won na para sa pag-unlad ng kumpanya, kahit pigilan niya, pipiliin pa rin ni Eugene ang landas na iyon. Dahil sa pagkalungkot, hinanap ni Joo-won si Kang Doo para kausapin at mailabas ang kanyang damdamin. Nagluto si Kang Doo ng instant noodles para kay Joo-won. Nag-usap sila ng tapat tungkol kay Moonso. Ikinuwento ni Joo-won ang kanyang paghanga kay Moonso. Akala ni Joo-won ay hindi na niya muling mararamdaman ang ganoong pagkakaugnay ng kaluluwa. Hindi niya inasahan na makikilala niya si Moonso. Gusto ni Joo-won na bigyan siya ni Kang Doo ng dahilan upang sumuko. Walang dahilan si Kang Doo. Ang nararamdaman ni Kang Doo kay Moonso ay gusto niya itong makita ngayon at gusto pa rin niyang makita bukas. Dati, si Kang Doo ay isang taong malungkot at pansamantala lamang ang pamumuhay. Ngunit mula nang makilala niya si Moonso, sinimula ni Kang Doo na asahan ang bukas, umaasa na magkakaroon ng malinaw na kinabukasan kasama si Moonso. Nag-date sina Moonso at Kang Doo. Tinulungan niya si Kang Doo na pumili ng regalo para kay Jaeyoung. Nang maghiwalay sila, inilabas ni Kang Doo ang sombrero at guwantes na ireregalo kay Moonso. Nakita niya kasing sinubukan ni Moonso ang mga ito kaya binili niya. Nang hindi nakatingin si Moonso, isinuot niya ang sombrero at guwantes sa bus. Hindi maitago ang matamis na ngiti sa kanyang mukha. Nakipagkita si Eugene sa kanyang blind date, ngunit si Joo-won lang ang nasa isip niya. Tumakas si Eugene mula sa blind date at nagmamaneho upang hanapin si Joo-won. Nagmakaawa si Eugene kay Joo-won na yakapin siya, kahit na ituring lang siya nitong estranghero. Nagulantang si Yeon-ok at tumakbo
tumakbo sa puntod ng kanyang bunsong anak na babae, umiiyak at ikinukwento ang kanyang pangungulila at pagsisisi sa loob ng maraming taon. Nakita ni Moonso na wala si Yoon Ok sa bahay. Walang sumasagot sa tawag niya, puno ng takot ang kanyang puso. Palabas na sana si Moonso para hanapin si Yoon Ok nang bumalik si Yoon Ok na may dalang beer. Ibinato ni Yoon Ok ang mga dokumento ng kumpanya ng konstruksyon kay Moonso, tinanong kung bakit siya nagtatrabaho doon. Nag-away ang mag-ina, inilalabas ang mga pilat na maingat nilang itinago. Umiiyak na tinanong ni Moonso si Yoon Ok, noon, kung ako ang namatay sa halip na si Moonso, magiging iba ba ang kinahantungan? Sa mga nakaraang taon, bagamat nabuhay siya sa ilalim ng sama ng loob ni Yoon Ok, na mas masahol pa kaysa kamatayan. Galit na sinuntok ni Yoon Ok si Moonso ng paulit-ulit. Siyempre, ayaw niyang mawala si Moonso, ngunit sa loob ng maraming taon ay hindi niya mailabas ang sakit ng pagkawala ng kanyang bunsong anak, kaya't ibinuhos niya ang kanyang damdamin kay Moonso. Umiiyak si Moonso na hinanap si Dongchul. Nagsumamo siya kay Dongchul na bantayan si Yoon Ok. Natatakot siya na baka may gawin si Yoon Ok sa sarili nito. Nag-aalala si Dongchul sa kalagayan ni Moonso, kaya tinawagan niya si Kang Doo at sinabihang hanapin si Moonso. Dali-daling tumakbo si Kang Doo at niyakap si Moonso na paya. Nakita niyang nakasuot pa rin ng tsinelas si Moonso, kaya binuhat niya ito sa kanyang likod. Sinabi ni Moonso kay Kang Doo na kinasusuklaman niya ang kanyang sarili. Agad namang sinabi ni Kang Doo na kung gayon, mas lalo niyang dapat itong mahalin. Gustong tumakbo ni Moonso, ngunit pinakalma siya ni Kang Doo. Sinabi ni Kang Doo na kung talagang gusto niyang tumakas, dadalhin niya ito. Bawat salita ni Moonso ay may tugon. Dahan-dahang pinagaling ni Kang Doo ang malungkot na puso ni Moonso. Dinala ni Kang Doo ang natutulog na si Moonso sa bahay ng kaibigan ni Moonso. Gusto niyang makatulog ng mahimbing si Moonso doon. Naintindihan ng kaibigan ang sitwasyon at umalis, iniwan si Kang Doo upang bantayan si Moonso. Nagising si Moonso at kumalma ang kanyang damdamin. Matagal na niyang gustong tanungin si Kang Doo kung ano ang nangyari sa kanilang dalawa habang hirap silang nabubuhay sa ilalim ng mga guho noon. Naalala niya ang ilang bahagi ng kanyang alaala at alam niyang si Kang Doo ang kasama niya, ngunit hindi pa rin niya maalala ang buong pangyayari. Tumanggi si Kang Doo na sabihin sa kanya ang mga paghihirap at trauma na iyon dahil ang paglimot ang pinakamahusay na gamot. Magkasama si Kang Doo at Moonso na nag-imagine kung hindi nangyari ang aksidente noon, ang bawat isa ay maglalakad sa kanilang normal na landas at magkakaroon ng isang kahangahangang buhay. Kung hindi nagbago ang kanilang kapalaran, si Kang Doo ay magiging isang nagniningning na bituin sa football. Si Moonso ay magiging isang mahusay na arkitekto. Sina Jo-won at Yoo-jin ay magiging matalik na magkasintahan. Sayang lang, walang kikungki sa buhay. Sila ay mga taong nakaranas ng kapahamakan at kailangan pa ring magpatuloy. Sa gitna ng sakit na puno ng pinsala, hinawakan ni Kang Doo ang kamay ni Moonso at hinalikan ito ng may pagmamahal. Umaasa na sila ay magiging lakas at suporta sa isa't isa magpakailanman. Nagising si Jo-won at nakita na siya at si Yoo-jin ay nasa iisang kama. Bumalik ang mga alaala ng nakaraang araw. Hindi napigilan ni Jo-won ang yakap ni Yoo-jin. Magkasama silang natulog ng hindi malinaw kung paano. Nang matapos si Jo-won magbihis, tinalikuran siya ni Yoo-jin at nagpaalam. Napagtanto ni Moonso na sa pagkakataong ito. Si Yoo-jin ay talagang nagpasya na bitawan ang mga suliranin sa pagitan nila. Pumunta sina Moonso at Kang Doo sa parke malapit sa bahay ni Suki. Ikinuwento ni Moonso ang tungkol sa pagbisita niya sa mga pamilya ng mga biktima ngayong araw. Pagkalipas ng 15 taon, itinuturing pa rin ng mga pamilya ang mga namatay na parang buhay pa. Nagulat si Moonso, ngunit naramdaman ni Kang Doo ang empatya. Ang kapatid ni Kang Doo ay kasama niya sa ilalim ng guho noon. Sinabing ayaw niyang mamatay, ngunit namatay din sa harap niya. Upang mabuhay, patuloy na kinausap ni Kang Doo ang kanyang kapatid, hanggang sa pagkatapos niyang mailigtas, madalas siyang nakakaranas ng hallucination. Nagkita sina Jo-won at Yoo-jin sa bar. Akmang magsasalita na sana si Jo-won tungkol sa nangyari kahapon nang putulin siya ni Yoo-jin. Sinabi ni Yoo-jin na nakita niya muli ang kanyang blind date. Siguro, katulad ng dati, mas pinahahalagahan ni Yoo-jin ang trabaho kaysa kay Jo-won. Matapos sabihin ni Yoo-jin ang kanyang sasabihin, umalis siya. Hindi rin siya pinigilan ni Jo-won. Inihatid ni Kang Doo si Moonso pauwi. Pinayuhan niya si Moonso na huwag tumakas at kausapin si Yoon Ok. Nagtago noon si Kang Doo at ngayon ay nagsisisi siya ng labis. Bago siya umalis, niyakap niya si Moonso, kapwa bilang aliw at paghihikayat. Bumisita si Kang Doo kay Jae-young. Sinubukan ni Jae-young na hilahin siya upang kumuha ng blood sample para sa pagsusuri. Nagbago ang eksena. Dinala ni Moonso si Kang Doo upang bisitahin ang isa sa mga pamilya ng biktima. Nang makita ni Kang Doo ang numero ng bahay sa pinto, bigla siyang nahirapang huminga at namutla. Dati nang bumisita si Moonso doon. Tinalikuran siya ng pamilya. Ngayon, idinikit ni Moonso ang nakasulat na tala sa pinto. Sinabing gusto niyang pag-usapan si Sung Chae. Lubos na na-curious si Kang Doo sa tawag na ito. Sinabi ni Moonso sa kanya na sa aksidenteng iyon, hindi lang niya nawala si Junsu, kundi pati na rin ang una niyang minahal. Noong taon na iyon, nakikipag-date na siya kay Sung Chae. Hindi niya inaasahan na pipilitin siya ni Yoon Ok na dalhin si Junsu sa shopping mall. Kaya, pinalitan nila ni Sung Chae ang lugar ng kanilang pagtatagpo sa shopping mall. Sa mga nagdaang taon, lagi siyang nagdurusa at sinisisi ang sarili na kung hindi dahil sa kanya, lumaki sanang malusog si Sung Chae. Habang pinakikinggan ni Kang Doo ang sinabi ni Moonso, lalo siyang nahirapan huminga. Ngayon lang niya nalaman na ang kapatid pala niya. Ang taong namatay sa kanyang harapan ay ang unang pag-ibig ni Moonso. Noong taon na iyon, ibinigay ni Sung Chae kay Kang Doo ang address ng kanyang bahay at sinabihan siyang lumabas at bisitahin ang kanyang ina. Bumalik si Kang Doo sa lugar ng ilang beses pagkatapos siyang iligtas. Ngunit sa bawat pagkakataon,
hindi kinikilala ng may-ari ng bahay na may biktima ng aksidente. Sa pinangyarihan ng aksidente, nagulantang ang hitsura ni Kang Doo. Bumalik siya at si Muonso sa construction site. Nakita ni Muonso ang konkretong bloke sa truck na hindi nakakabit ng mahigpit na maaaring bumaba anumang oras. Sa takot na masaktan ang iba, lumapit si Muonso upang habulin ang driver. Nang makita ito ni Kang Doo, hinila niya si Muonso pabalik at tumakbo upang tawagan ang driver na huminto. Ngunit sa sandaling ito, nahulog ang konkretong bloke. Mabilis na umiwas si Kang Doo. Tinulungan ni Muonso si Kang Doo na makatayo. Hindi inaasahang pagkaalis niya ay bigla siyang nawalan ng malay. Nagising si Kang Doo at naramdaman na ayos lang siya. Ngunit nakita ni Muonso na namula ang damit niya sa ilong. Gusto ni Muonso na dalhin siya sa ospital para magpatingin. Tumanggi si Kang Doo na pumunta sa ospital, kaya sinamahan siya ni Muonso sa bahay ni Kang Doo. Habang naliligo si Kang Doo, tinulungan siya ni Muonso na maghanap ng malinis na damit. Hindi niya sinasadyang nakita ang isang lumang telepono sa aparador. Pagkakita sa palawit sa telepono, agad na nakilala ni Muonso na ito ang ibinigay niya mismo kay Sungcha noong taon na iyon. Naalala niya na sinabi ng kapatid ni Kang Doo na magkasama sina Kang Doo at ang bangkay sa loob ng ilang araw. At naalala niya ang hindi natural na ekspresyon sa mukha ni Kang Doo nang nakatayo sa harap ng bahay ni Sungcha. Napagtanto ni Muonso na ang bangkay na kasama ni Kang Doo ay si Sungcha. Hindi agad matanggap ni Muonso ang resultang ito, kaya itinago niya ang kanyang damdamin at nagmadaling nagpaalam. Biglang naramdaman ni Kang Doo ang pagkaalarma at niyakap si Muonso. Agad sinabi ni Kang Doo na mahal niya ito, pakiramdam niya ay huli na kung hindi niya sasabihin. Pagkatapos, inalalayan ni Muonso si Kang Doo para magpahinga. Tinitigan ni Muonso si Kang Doo habang natutulog at bigla siyang nakabalik sa ilang alaala sa gitna ng guho. Noong panahong iyon, naghahanap ang mga rescuer sa labas. Sinuportahan ni Kang Doo ang slab ng bato na maaaring bumagsak anumang oras. Sinabihan niya si Muonso na lumabas muna at susunod siya. Ngunit pagkalabas ni Muonso, naubusan ng lakas si Kang Doo at nadaganan ng slab ng bato. Muling naipit si Kang Doo sa guho. Nailabas si Muonso na walang malay at hindi masabi sa mga rescuer na nakulong pa rin si Kang Doo sa loob. Pagkatapos, tuluyang nawala sa alaala ni Muonso ang pagkakasangkot niya sa aksidente. Ngayong naaalala niya na humagulgol si Muonso. Noong taon na iyon, si Kang Doo ang dapat sanang nailigtas muna. Ibinigay ni Kang Doo sa kanya ang pagkakataong mabuhay. Ngunit nakalimutan niya si Kang Doo. Nagising si Kang Doo at naalala ang mukha ni Muonso at naramdaman niyang hindi siya ayos. Bumangon si Kang Doo at binuksan ang aparador at gaya ng inaasahan, nawawala na ang lumang telepono sa loob. Hinanap ni Kang Doo si Muonso sa lahat ng dako at sa huli ay natagpuan siya sa harap ng bahay ni Sungcha. Naramdaman ni Muonso na siya ang dahilan ng pagkamatay ni Sungcha at gusto niyang ipaliwanag ito sa ina ni Sungcha tungkol sa dahilan ng aksidente ni Sungcha. Noong taon na iyon, hindi sumasang-ayon si Kang Doo sa ginawa ni Muonso. Ang kalungkutan at sakit lang ay sapat ng mahirap tiisin. Sinisisi niya ang lahat sa kanyang sarili. Wala ring kabuluhan ang pilitin ang ina ni Sungcha na kamuhian siya. Habang nagtatalo ang dalawa, lumabas ang ina ni Sungcha. Sa pagkakataong ito, sinalubong sila ng ina ni Sungcha dahil natatandaan niya na pumunta na si Kang Doo sa bahay nila, ngunit noon ay naniniwala siyang buhay pa ang kanyang anak. Sinabi ni Kang Doo sa ina ni Sungcha na magkasama sila ni Sungcha bago siya mamatay. Labis na humingi ng paumanhin si Sungcha dahil umalis siya nang hindi nagpapaalam sa kanyang ina. Ang mga tensyonadong nerbiyos ng ina ni Sungcha sa wakas ay naputol. Walang tigil siyang umiyak sa harap ni Kang Doo at Muonso. Ibinigay ni Muonso ang telepono ni Sungcha sa kanyang ina na labis na nakaramdam ng pagkasala sa pagkasira ni Sungcha. Maliban sa luha, hindi niya alam kung paano babawiin ang sakit ng isang ina sa pagkawala ng kanyang anak. Pagkalabas ng bahay ni Sungcha, hinarang ni Kang Doo si Muonso na gustong umalis. Niyakap niya si Muonso sa takot na baka umalis siya at hindi na niya makita muli. Ngunit lubos na nalunod si Muonso sa kanyang pagkasala at hindi makawala. Pinilit si Kang Doo na manatili kasama ang bangkay ni Sungcha ng ilang araw para iligtas siya, na nagdulot sa kanya ng madalas na guni-guni. Pumunta rin si Sungcha sa shopping mall dahil sa kanya. Sa mga nakaraang taon, nawalan siya ng alaala at maswerte siyang nakaligtas. Ito ay nagdulot sa kanya ng matinding pagkamuhi sa sarili. Inalo ni Kang Doo si Muonso na hindi niya kasalanan ang lahat. Tapos na ang nakaraan. Ngayon, umaasa lang siya na mahawakan ang kaligayahan sa kasalukuyan at makasama si Muonso. Hindi malampasan ni Muonso ang hadlang sa kanyang puso, kaya masakit niyang nilinaw ang kanyang hangganan kay Kang Doo. Sinabi ni Muonso na nasasaktan siya kapag nakikita niya ito dahil palagi niyang naaalala ang nakaraan. Tinanong ni Yoon Okay kung bakit hindi siya hinanap ni Kang Doo kamakailan. Pinatawa ni Muonso ang kanyang sarili na siya ang taong nakatakdang saktan ang iba at hindi na siya magmamahal pa. Nagtataka ang kanyang ina, hindi niya maintindihan kung bakit biglang nagbago ng ugali si Muonso. Na ilang araw pa lang ang nakakaraan ay masiglang nagme-makeup. Ayaw sumuko ni Kang Doo. Gusto niya ng oras para kalagan ang buhol sa puso ni Muonso para matanggap ni Muonso ang kanyang paglapit. Ginamit ni Kang Doo ang trabaho sa Memorial Beer bilang dahilan para kumapit kay Muonso. Nang maghiwalay sila, sinabi ni Kang Doo kay Muonso na huwag siyang makonsensya sa kanya, bagkus dapat niya itong pasalamatan. Sinabi ni Kang Doo na marami na siyang beses na iniligtas siya. Dumating na ang resulta ng test ni Kang Doo at napakasama ng sitwasyon. Pinilit ni Jaeyoung si Kang Doo na magpa-check up sa ospital. Sinabi ng liver specialist kay Jaeyoung na napakaseryoso ng pinsala sa atay ni Kang Doo. Kung hindi siya magpapatransplant ng atay, anumang oras ay maaari siyang mawala ng buhay dahil sa liver failure. Parang kidlat ang balita para kay Kang Doo. Nagsisimula pa lang siyang magkaroon ng pag-asa sa buhay. Hindi inaasahang itinulak siya ng katotohanan sa kailaliman. Sumigaw si Kang Doo sa kalsada, pareho
parehong galit at walang magawa sa kawalang katarungan ng kapalaran. Pinilit ni Kang Doo na tiisin ang discomfort ng kanyang katawan upang matapos ang memorial kasama si Moonso. Narinig ni Jo Won mula sa ibang empleyado na nang magsalita si Moonso tungkol sa arkitekto ng gusaling nasira. Sinabi niyang walang problema sa disenyo mismo. Kung hindi niya kasalanan, dapat mabuhay ang arkitekto upang ipagtanggol ang kanyang sarili. Iyon lang ang magiging paliwanag sa pamilya. Doon lang nalaman ni Jo Won na mali ang pagkakaintindi niya kay Moonso. Natapos na ni Jae Young ang admission procedure at sinabihan si Kang Doo na magpa-ospital agad at paalalahanan siyang ipaalam kay Moonso. Noong panahong iyon, may sakit si Sukhi. Minsan nang sinabi ni Moonso na ang pagtatago na tila may mabuting intensyon ay, sa katunayan, isang kalupitan sa mga malalapit. Hindi gusto ni Kang Doo na magkaroon si Moonso ng anumang panghihinayang o pagsisisi dahil sa kanya. Tumakbo siya sa pintuan ng bahay ni Moonso. Umaasang lalabas si Moonso para makita siya kapag nagbilang siya ng 1-0. Ngunit sa simula pa lang ng pagbibilang, nawala na siya ng malay at bumagsak sa lupa dahil sa kanyang huminang katawan. Dinala ni Moonso si Kang Doo sa ospital. Noon niya lang nalaman na malubha ang sakit ni Kang Doo. Galit siya sa kawalang katarungan ng langit na nagdulot kay Kang Doo na nagsisikap mabuhay sa isang makipot na puwang na patuloy na humarap sa mga paghihirap. Sinabi ni Moonso kay Kang Doo na subukan niyang mamatay at kung mamatay siya, magpapakamatay si Moonso para sa kanya. Nagparehistro si Jae Young para kay Kang Doo upang makahanap ng angkop na donor ng atay. Dahil mayroon pang mga pasyente sa HI na nakapila para sa liver transplant, hindi pa matukoy ang oras ng paghihintay ni Kang Doo. Gustong mag-donate ni Moonso ng atay kay Kang Doo. Ngunit sinabi sa kanya ni Jae Young na kahit magpakasal sila kaagad, kailangan pa ng 1 taon bago siya makapag-donate. Bukod pa rito, ayon sa kondisyon ng katawan ni Moonso, napakababa ng posibilidad na maging matagumpay ang pagpapares ng dalawa. Sinubukan ni Moonso na magpakatatag sa harap ni Kang Doo. Ngunit sa harap ng kanyang mga kaibigan, sa wakas ay bumagsak siya at humagulgol, galit sa kapalaran na patuloy na pinahihirapan si Kang Doo. Hindi niya matitiis ang sakit ng pagkawala ni Kang Doo. Lubos ding sinisisi ni Jae Young ang kanyang sarili. Noong taon na iyon, nagkasakit ang kanyang ina, kaya nagpa siya si Jae Young na maging doktor. Ngunit ngayon na siya ay isang doktor na, hindi pa rin niya mailigtas ang buhay ng kanyang kapatid. Inutusan ni Jae Young si Kang Doo na huwag siyang iwanan mag-isa. Tiningnan ni Kang Doo ang natutulog na mukha ni Jae Young at napuno ang kanyang puso ng matinding sakit. Nawalan sila ng mga magulang, hindi niya maaaring hayaan si Jae Young na magtiis sa sakit ng pagkawala ng isa pang miyembro ng pamilya sa mahabang taon. Natagpuan ni Moonso sa talaarawan ng ama ni Kang Doo na noong taon na iyon, kinuha lamang ng ama ni Kang Doo ang mga scrap metal sa construction site at hindi kailanman nagnakaw ng mga steel bar na ginagamit pa rin sa site. Ibinigay niya ang ebidensya kay Eugene. Umaasa si Eugene na matutulungan niya ang ama ni Kang Doo na linisin ang kanyang pangalan. Tapos na ang memorial at kailangan ng magpa-ospital ni Kang Doo para sa paggamot. Ibinigay din ni Moonso ang kanyang trabaho at umalis sa construction site. Nagpasalamat si Jo Won kay Moonso para sa kanyang mga kontribusyon. Ang kanyang galit sa pang-iinsulto sa kanyang ama noong taong iyon ay humupa na. Formal siyang nagpaalam kay Moonso. Nang malaman ang sakit ni Kang Doo, nagpunta ang kapatid na babae ng bar at si Sang Man sa ospital para magpatingin upang mag-donate ng atay kay Kang Doo. Sa huli, nagtagumpay ang pagpapares ni Sang Man at Kang Doo. Masayang ibinalita ni Sang Man sa kanyang ina, ngunit hindi matanggap ng ina ni Sang Man ang pag-alis ng isang bahagi ng atay ni Sang Man. Kinulong siya ng kanyang ina sa bahay at pinagbawalan siyang lumabas. Para kay Sang Man, ang kanyang ina at si Kang Doo ang pinakamalapit sa kanya. Hindi niya kayang hayaang mamatay si Kang Doo nang hindi gumagawa ng kahit ano. Para iprotesta ang kanyang ina, nagsimulang mag-hunger strike si Sang Man. Lalo namang ayaw ni Kang Doo na magsakripisyo si Sang Man para sa kanya. Tiniyak ni Kang Doo sa ina ni Sang Man na hindi niya kailanman tatanggapin ang atay ni Sang Man. Pagkatapos kumalma ang ina ni Sang Man, napag-isipan niyang mabuti. Alam niyang hindi mabubuhay si Sang Man nang walang kasama ni Kang Doo. Sinabi niya kay Kang Doo na ituring na lang silang magkapatid. Sinabi niya na nagkaroon siya ng isa pang abala na anak na tulad ni Kang Doo, kaya kailangan niyang mabuhay ng matagal para makabawi sa kanya. Napuno ng luha ang mga mata ni Kang Doo, parehong naiiyak sa damdamin at may pagkasala. Alam ni Moonso na ayaw ni Kang Doo na isama si Sang Man, ngunit ang pinakamalaking hangarin ni Sang Man ay ang makakita si Kang Doo na mabuhay ng maayos. Hindi si Kang Doo ang sakim, kundi ang lahat ng nangangailangan kay Kang Doo ang sakim. Kailangan nila siyang manatili sa tabi nila. Gustong isara ni Dong Chul ang kanyang restaurant upang maging tourist driver, upang maglakbay sa iba't ibang lugar at makita ang iba't ibang tanawin. Kusang loob na dinala ni Yoon Okay ang divorce papers. Nagkasalaan sila ng 15 taon dahil sa pagkamatay ng kanilang bunsong anak. Sa 15 taon na ito, walang sinuman ang nabuhay ng maayos. Ngayon na ang oras para pakawalan ang isa't isa at simulan ang isang bagong buhay. Sinabi ni Eugene kay Kang Doo ang tungkol sa pagiging inosente ng kanyang ama noong taon na iyon at binigyan siya ng kaukulang kabayaran. Masayang dinala ni Kang Doo ang magandang balita kay Jae Young. Hindi niya inaasahan na maririnig niya ang pag-usap ni Jae Young at ng treating physician. Pagkatapos ng karagdagang pagsusuri, natuklasan na si Sang Man ay may arterial malformation at hindi siya angkop na mag-donate ng atay. Sinubukan ni Jae Young na humingi ng exploratory laparotomy. Pinayuhan ng doktor si Jae Young na napakataas ng panganib ng ganoong pamamaraan. Pinigilan din ni Kang Doo si Jae Young. Sa puntong ito, ayaw na niyang pilitin pa. Hindi sinabi ni Kang Doo kay Moonso ang balita. Sa mga huling sandali ng kanyang buhay, magagawa lamang niya ang kanyang makakaya upang mapanatili ang magagandang alaala kasama si Moonso. Pilit na tiniis ni Kang Doo ang sakit upang mailabas si Moonso. Ngunit ang lugar na pinakagusto ni Moonso puntahan ay ang hotel. Alam ni Kang Doo ang kanyang kondisyon, kaya ayaw niyang hadlangan si Moonso.
Ngunit gaano man siya mangumbinsi na natili si Muonso, hindi magawa ni Kang Doo na talunin si Muonso. Pagkatapos, nagpalipas ng isang gabi ang dalawa sa hotel. Kinaumagahan, nagising si Muonso at natuklasan na nawala na si Kang Doo. Tumakbo siya sa ospital para hanapin si Kang Doo mula kay Jaeyoung at doon niya nalaman ang tungkol sa hindi matagumpay na pagdodonate ng atay. Bumalik si Muonso sa tirahan ni Kang Doo at kasama si Kang Doo, binalikan nila ang kanilang mga karanasan. Nagbahagi sila ng pagmamahalan sa isa't isa at sinabi ang lahat ng gusto nilang sabihin. Sa huling sandali, sumandal si Kang Doo sa balikat ni Muonso, ngumiti at nawalan ng malay. Niyakap ni Muonso si Kang Doo at humagulgol. Pagkatapos, tinawagan ni Muonso ang ambulansya upang dalhin si Kang Doo sa ospital. Hindi niya inaasahan na sa sandaling ito mangyayari ang himala. May isang biktima ng aksidente sa trapiko ng kusang loob na nag-donate ng kanyang organ at ang atay ay tugma kay Kang Doo. Agad na dinala ni Jaeyoung ang sariwang atay para sa operasyon ni Kang Doo. Sa kabilang banda, natapos ni Ju-won ang kanyang disenyo. Formal siyang nagpaalam kay Eugene at umalis sa construction site. Bumalik si Dong-chul sa pagiging driver. Sa tuwing pumupunta siya sa isang lugar, nagpapadala siya ng mga larawan kay Muonso upang ibahagi ang mga bagong bagay. Sinamantala ni Yoon Okay ang kanyang libreng oras upang maglakbay kasama ang mga kaibigan. Ang malawak na mundo sa labas ay muling nagpayaman sa kanyang puso. Lahat ng pamilya ng biktima ay nakatanggap ng balita na bukas na ang memorial park. Sa memorial tablet, nakaukit ang pangalan ng bawat taong namatay sa aksidente. Ang pag-alaala ay nangangahulugang paggunita at isa rin itong paalala sa iba na huwag nang ulitin ang mga nakaraang pagkakamali. Sa ilalim ng pangangalaga ng kanyang minamahal at mga kamag-anak, sa wakas ay sinalubong ni Kang Doo ang isang bagong buhay. Bumalik siya sa construction site para magtrabaho at araw-araw ay kumakain sila ni Sangman ng niluto ng ina ni Sangman, nakikinig sa walang humpay na kwento ng ina ni Sangman. Ipinagkatiwala niya ang maliit na klinika ni Sukhi kay Sangman at hiniling kay Jaeyoung na maging guro ni Sangman. Ipinangako niyang tutuparin ang hiling ni Sukhi upang ang lugar na ito ay patuloy na maging kanlungan ng mga mahihirap. Sa pagdanas ng buhay at kamatayan, mas pinahahalagahan ni Kang Doo ang buhay dahil alam niyang may mga taong masasaktan dahil sa kanyang kalungkutan. Magkahawak kamay na pinapanood ni Kang Doo at Muonso ang tanawin ng ilog. Tulad ng lahat ng normal na magkasintahan, tinatamasa nila ang kaligayahan na matagal nang nawala at nagpapahayag ng pagmamahal sa isa't isa. Tapos na ang pelikula at dito na tayo magtatapos ngayon. Magkita-kita tayo sa susunod na kapanapanabik na pelikula.